Nakita ng biyenang si Aling Nena ang resibo ng hotel sa bag ng kanyang manugang. May kutob siyang hindi maganda, kaya kinapkapan pa niya ang bag nito. At tama nga ang hinala niya, may mga resibo pa ng motel. Gulat na gulat si Aling Nena at napag-isipang niloloko ng kanyang manugang ang kanyang anak. Hindi siya mapakali kaya pinuntahan niya si Maya, ang kanyang manugang, sa gallery kung saan ito nagtatrabaho. Si Maya ay isang magaling na artist at kasalukuyang nakikipag-usap sa isang importanteng kliyente para sa isang kontrata. Walang sabi-sabi, hinayla ni Aling Nena si Maya sa isang tabi. Nag-aalala si Maya na baka mainip ang kliyente, kaya sinabi niyang sabihin na lang ng biyenan kung ano ang problema. Kinuha ni Aling Nena ang mga resibo at itinanong kung sino ang kasama niyang nag-check-in sa hotel. Agad na nagtipon ang mga tao para panoorin ang kanilang pagtatalo. Gayunpaman, patuloy pa rin si Aling Nena sa pagsigaw at hinihingan si Maya ng paliwanag. Ang kasama mo sa hotel ay walang iba kundi ang mahal kong anak na si Junjun. At asawa mo. 7 taon ng kasal sina Maya at Junjun, pero nakatira pa rin sila sa isang maliit na apartment na kasama si Aling Nena. Sa katunayan, sa iisang kama pa nga sila natutulog para mapanatili ang kanilang pagmamahalan. Paminsan-minsan, nag-check-in sila sa mga hotel para magkaroon ng privacy, pero hindi nila akalain na malalaman ito ng kanyang biyenan at gagawa pa ng eksena sa kanyang trabaho. Nawalan ng interes ang kliyente ni Maya at umalis na galit. Ang karibal ni Maya na si Carla ay matagal nang gustong agawin ang kliyenteng ito. Kaya sinundan niya ito kahit saan para maipakita ang kanyang mga gawa. At sa huli, siya ang nakakuha ng kontrata. Hindi lang napahiya si Maya sa kanyang trabaho, naaga pa ang kanyang kliyente, kaya galit na galit siya. Lalo pang tumindi ang alitan sa pagitan ng biyenan at manugang. Nakatanggap ng sunod-sunod na tawag si Junjun habang nasa meeting, kaya dali-dali siyang umuwi. Pagdating niya, agad siyang napag-alitan. Sinabi ni Aling Nena na may bahay naman sila, pero bakit kailangan pa nilang gumastos ng 1,000 piso para mag-check-in sa hotel? Sinagot siya ni Maya na hindi siya komportable dahil may ibang tao sa bahay. Nasaktan si Aling Nena sa sinabi ni Maya at nagsimula siyang magalit. Sinabi niyang 7 taon na siyang naglalaba, nagluluto, at nag-aalaga sa mga bata, pero tinuring pa rin siyang outsider. Habang nagtatalo sila, bumalik sila sa ugat ng problema. Noon, handa ang mga magulang ni Maya na tulungan silang bumili ng mas malaking bahay, pero hindi pumayag ang mga magulang ni Junjun. Bakit? Dahil ayaw nilang maisama ang pangalan ni Maya sa titulo ng bahay. Nakita ni Junjun na paulit-ulit na lang ang kanilang pinag-uusapan kaya pinatigil niya ang kanilang pagtatalo. Sinabi niya kay Maya na bumalik na sa kanyang trabaho para ayusin ang problema sa kanyang kliyente. Pagkaalis ni Maya, kinausap ni Junjun ang kanyang ina. Sinabi niya na si Maya ay lumaki sa isang mayaman na pamilya, pero simula nang magpakasal siya sa kanya, kinailangan niyang tumira sa maliit na apartment. Kaya gusto ni Maya na mag-check-in sa hotel, at pumayag naman siya. Hindi naman daw ito malaking problema. Pagkatapos niyang kumbinsihin ang kanyang ina na itigil na ang pagkakalat ng mga chismis tungkol kay Maya, bumili siya ng milk tea para sa kanyang mga katrabaho para maibsan ang pressure na nararamdaman ng kanyang asawa. Sa kanilang pag-uwi, napag-usapan ni na Junjun at Maya na magkahiwalay na lang sila ng tirahan para makabalik na ang kanyang ina sa probinsya. Nag-aalala si Maya na baka masira ang relasyon sa pagitan ni Junjun at ng kanyang ina, kaya gusto niyang kausapin ang kanyang biyenan. Pero mas gusto ni Junjun na siya na ang kumausap sa kanyang ina para hindi sila mag-away. Pagdating nila sa bahay, uminom si Junjun ng kaunting alak para magkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang kanyang saloobin. Ang unang reaksyon ni Aling Nena ay akala niya na idea ito ni Maya para maranasan niya ang hirap ng pag-aalaga sa mga bata. Nagkunwari si Aling Nena na masama ang kanyang pakiramdam para dalhin siya ni Junjun sa ospital. Wala nang nagawa si Maya kundi dalhin ang kanyang anak na si Liza sa kanyang trabaho.
Tinulungan niya si Liza na maglagay ng easel para manatili siya sa lugar na iyon at hindi magpagala-gala. Pero maya-maya, narinig na lang nila ang sigaw ni Carla. Lumalabas na nadumihan ni Liza ang isang painting sa dingding dahil may nagtulak sa kanya mula sa likod. Sinabi ni Carla na sinasadya iyon ni Liza at dapat managot si Maya. Handa si Maya na bayaran ang danyos, pero nang tiningnan niya ang kanyang bank account, napagtanto niyang hindi niya ito kaya. Kaya sinabi niya na babayaran niya na lang kinabukasan. Ayaw pumayag ni Carla at gusto niyang bayaran siya agad. Habang naguguluhan si Maya, may isang lalaki na nagsalita at sinabing bibilhin na lang niya ang painting. Tiningnan ni Maya kung sino ang nagsalita at nakita niyang ito pala ang kanyang ex-boyfriend. Ayaw ni Maya na makipag-usap sa kanyang ex, kaya tinanggihan niya ang tulong nito. Pagkatapos, nag-imbestiga si Junjun at nalaman niyang may nagtulak nga kay Liza, pero hindi niya nakita ang mukha nito. Inalo niya si Maya at sinabing huwag siyang malungkot, aayusin niya ang problema sa pera. Gayunpaman, dahil sa pangyayaring ito, napagtanto ni Maya na kailangan niya talaga ang tulong ng kanyang biyenan sa pag-aalaga sa kanyang mga anak. Ang tanging solusyon na naiisip niya ay lumipat sa mas malaking bahay. Sinimulan nilang maghanap ng bahay na babagay sa kanila, pero hindi nila alam na sinusundan sila ng kanyang biyenan. Para kontrahin si Maya, ipinakita ni Aling Nena ang mga resibo sa hotel sa mga magulang nito. Sinabi niya na maluho itong gumastos ng pera. Natuwa ang ina ni Maya dahil natututo na itong mamuhay ng maginhawa. Sinabi niya na kung hindi kayang suportahan ni Junjun ang kanyang anak, bibigyan niya ito ng pera para gastusin. At sa huli, sinabi niya na maliit lang talaga ang bahay nila. Pinabulaanan ito ni Aling Nena at sinabing, nasaan ba tayo? Sa Maynila, ang lupa dito ay nagkakahalaga ng milyon. Dapat nga magpasalamat pa kayo dahil pinakasalan pa rin siya ng anak ko. Alam na ng ina ni Maya na konserbatibo at makasarili ang kanyang mga kumare, kaya hindi siya pumayag na may sama ang pangalan ni Maya sa titulo ng bahay noon. Bumili na lang siya ng maliit na bahay para sa kanyang anak at ayaw niyang tumanggap ng tulong mula sa mga ito. Gusto niya lang na magkaroon ng maginhawang buhay ang kanyang anak. Nasa peak na ng kanyang career ang anak ko ngayon, ayaw kong mahirapan siya at ma-stress. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang kumare na, ang pera ay pwedeng kitain, pero hindi natin ito madadala sa hukay. Kaya dapat marunong tayong mag-enjoy sa buhay. Hindi nakaimik si Aling Nena. Sa kabilang banda, naghiwalay sina Junjun at Maya. Ang isa ay kinakausap ang kanyang mga magulang na ibenta na ang kanilang maliit na bahay, at ang isa naman ay humihingi ng tulong sa kanyang mga magulang. Umikot si Aling Nena at sinabihan ang kanyang mga pinsan na kumbinsihin ang kanyang mga magulang. Ang kanyang pinsan na si Kiko ang nagpresentang tumulong. Sinabi niya na bibili siya ng bahay para sa kanyang kasal at isinama si Aling Nena para tumingin ng malaking bahay. Sinabi niya kay Aling Nena na malaki ang bahay, maganda ang view, at maraming espasyo. Sinabi rin niya na pwedeng ibenta ni Junjun ang kanilang maliit na bahay para makabili ng mas malaking bahay. Medyo pumayag si Aling Nena. Nang nagsusulat siya ng kanyang impormasyon sa form ng registration, nakita niya ang pangalan ni Maya. Nalaman niya na plano ito ni na Junjun at Kiko. Kaya pinuntahan niya si Junjun sa kanyang trabaho, kinuha ang kanyang ID, at sinabihan siyang huwag magpadalos-dalos. Bago siya umalis, sinabi niya kay Junjun na umuwi siya pagkatapos ng kanyang trabaho at kalimutan na ang pag-check-in sa hotel. Bigo ang plano ni Junjun. Hindi rin naging maganda ang nangyari kay Maya. Hindi pumayag ang kanyang mga magulang na pautangin siya maliban na lang kung maisasama ang pangalan niya sa titulo ng bahay. Sinabi ni Maya na hindi nila naiintindihan ang nararamdaman niya at ni Junjun. Nagalit siya at isinara ang pinto. Ayaw mawala ng mga magulang ni Maya sa kanyang buhay, kaya sinabi nila kay Junjun na papayag silang magbigay ng pera kung papayag si Junjun na may sama ang pangalan ni Maya sa titulo ng bagong bahay. Pumayag si Junjun sa kahilingan ng kanyang mga biyenan, pumirma siya ng kontrata,
at ipinanotaryo niya ito. Kahit anong mangyari, mapupunta kay Maya ang bahay. Hindi niya inaasahan na may kontratang nakahanda na ang kanyang biyenan. Pumirma siya sa kontrata, pero sinabi niya sa kanyang mga biyenan na huwag nilang ipaalam ito sa kanyang mga magulang. Pumayag ang mag-asawa at sinabing sikreto lang ito sa pagitan nilang tatlo, kahit kay Maya. Pagka-uwi ni Maya sa bahay, excited niyang sinabi kay Junjun na nakatanggap siya ng 2.6 na milyong piso. Sinubukan ni Junjun na magkunwaring nagulat. Sinabi ni Maya na siya na lang ang magpapangalan sa bahay dahil noon naman ay kay Junjun lang ipinangalan ang kanilang maliit na bahay. Parang gusto niyang bumawi kay Maya. May napansin si Maya na kakaiba, hanggang sa nakita niya ang kontrata sa ilalim ng computer habang naliligo ang kanyang asawa. Umuwi si Maya sa kanyang mga magulang at sinimulan silang pag-alitan. Nakakainsulto ang ginawa ninyo. Hindi kayo nagkakaiba sa mga magulang ni Junjun. Gusto ng ama ni Maya na maliwanagan ang kanyang anak. Imposible para sa mga magulang ni Junjun na pumayag na ibenta ang kanilang maliit na bahay para makabili ng mas malaking bahay. Dahil matigas ang ulo ng ama ni Junjun, hindi siya papayag. Pero hindi nila alam na papunta na ang ama ni Junjun sa kanilang bahay. Pagdating niya, pinatawag niya agad ang kanyang anak at manugang. Ipinakita niya ang kanyang pagiging patriarkal. Sinabi niya na hindi pwedeng umupo ang mag-asawa ng magkadikit, hindi pwedeng sumabat ang babae kapag nagsasalita ang lalaki, at higit sa lahat, ayaw niyang ibenta ang bahay. Dahil siya ang nagbayad ng bahay noon, walang karapatan sina Junjun na magdesisyon. Kung gusto nilang ibenta ang bahay, kailangan nilang ibalik ang pera na ipinambili niya ng bahay. May pera ka ba? Wala naman, di ba? Ibigay mo sa akin ang titulo ng bahay para itago ng nanay mo. Galit na galit si Junjun at lumabas ng bahay. Hindi matanggap ni Maya na nagdurusa ang kanyang asawa kaya pinunit niya ang kontrata. Sinabi niya na ayaw niyang tumira sa bahay ng kanyang mga biyenan at ayaw rin niyang tanggapin ang pera ng kanyang mga magulang. Niyakap ni Junjun si Maya at nangakong bibigyan niya ito ng malaking bahay sa loob ng 3 taon. Naisantabi muna ang tungkol sa pagbili ng bahay, pero patuloy pa rin ang mga alitan sa kanilang pamilya. Hindi matanggap ng biyenan ni Maya na nagsuot ito ng spaghetti strap sa harap ng kanyang biyenan at ama ni Junjun. Pagkatapos, gusto niyang ipakita ang kanyang kapangyarihan sa pamilya. Sinabi niya na lahat ng mga pinsan ni Junjun ay nakatira sa Maynila, pero si Junjun lang ang nakabili ng bahay. Kaya dapat maghanda si Maya ng pagkain para sa kanila. Sinabi ng kanyang biyenan na siya na lang ang gagawa nito. Maghahanda si Maya ng pagkain para sa mga bisita. Busy ang mga bata, ako na lang ang gagawa. Sinabi ni Maya na gabi na siyang nakakauwi kaya hindi siya makakapagluto. Sinabi ng kanyang biyenan na dati noong nagtatrabaho pa siya, ginagamit niya ang kanyang lunch break para magluto ng pagkain para kay Junjun. Kung kaya ng kanyang biyenan, kaya rin dapat ng kanyang manugang. Sinabi pa ng kanyang biyenan na gusto ni Maya na maging may bahay, pero wala naman siyang alam gawin. Wala nang nagawa si Maya kundi pumayag. Pero hindi siya marunong magluto dahil hindi pa niya nagagamit ang kanyang mga kamay sa paghuhugas ng pinggan. Para malampasan ang problemang ito, nagpasya siyang bumili ng Gotovay. Kinuha niya si Liza at sinabi na mag-e-enroll sila sa isang extracurricular class para mailabas ang kanyang mga biyenan. Pagkatapos, mabilis na kumuha si Junjun ng mga Gotovay. Pagdating ng mga biyenan ni Maya, nakahanda na ang pagkain sa mesa at perpekto ang lahat. Para magtagal ang oras, hiniling ni Junjun sa kanyang mga pinsan na ilayo ang kanyang mga magulang sa bahay. Sinabi ng kanyang pinsan na maganda ang view kaya gusto niyang gumawa ng tula. Pero sinabi ni Kiko ang lines ng kanyang pinsan. Kaya nagkatulad ang kanilang mga tula. Alam na ng ama ni Junjun na may kakaiba kaya umuwi siya at nakita niya ang mag-asawa na kumukuha ng pagkain. Pagdating sa bahay, nagpatawag agad ang biyenan ng family meeting. Inilatag pa niya ang mga panuntunan na matagal na niyang inihanda, nagbabantang didisiplinahin ang pamilya ni na Junjun.
Nagbasa ng libro ang biyenan mula umaga hanggang gabi, hindi na kinaya ng pinsan ni Junjun kaya naghanap siya ng paraan para makatakas. Nakita ni Maya na sinasadya ng biyenan na maghanap ng gulo. Mayroon palang 24 na panuntunan sa bahay nila, tulad ng pagbati sa umaga, tamang oras ng paglilinis ng katawan, at bawal pang umutot ng malakas. Hindi rin makatulog ng maayos sina Maya at Junjun ng gabing iyon. Alam nilang simula pa lamang ito at marami pang gagawing paraan ang biyenan para manatili doon. Halos hindi na makahinga si Maya kaya kinabukasan nagdahilan siyang may business trip para makituloy sa bahay ng kaibigan niya. Hinala ng biyenan na sinasadya ni Maya na iwasan siya. Ipinaliwanag ni Junjun na trabaho lang iyon ng asawa niya. Hindi inaasahan na mas sisubog pa ang biyenan, trabaho na lang lagi. Ngayon lang nakapunta ang biyenan mo sa Maynila, dapat mag-leave ka para makapagbigay galang sa akin. Sa wakas, nakahinga ng maluwag si Maya nang lumabas siya para magtrabaho. May isang kliyente na pumayag na bilhin ang painting na nadumihan noon. Nagulat si Maya at nalaman niyang ginamit pala ng kanyang ex-boyfriend ang mga koneksyon niya para mangyari iyon. Nakipagkita si Maya sa kanyang ex, pero narinig ni Carla ang kanyang usapan. Ang restaurant na pinili ng ex niya ay nagkataon pa sa hotel na madalas puntahan ni na Maya at Junjun. Diretsahang sinabi ni Maya na hindi niya tatanggapin ang tulong ng ex niya at gusto niyang bayaran ito. Kasabay nito, nakatanggap si Junjun ng litrato mula sa isang unknown number. Sa litrato, magkasama sina Maya at ang kanyang ex, nagpadala siya ng text kay Maya at itinanong kung ano ang ginagawa niya. Ayaw sabihin ni Maya ang totoo tungkol sa kanyang fake business trip kaya nagsinungaling siya at sinabing may meeting siya. Pagkatapos niyang maloko, nagpunta agad si Junjun sa hotel, pero wala na doon sina Maya at ang kanyang ex. Sinabi ng receptionist na may naiwan si Maya sa kwarto. Nakita ni Junjun si Maya na papunta sa bahay ng kanyang kaibigan at tinanong niya kung bakit siya nagsinungaling. Umuwi silang dalawa. Kinuha ni Junjun ang litrato ni Maya at ng kanyang ex at humingi ng paliwanag. Akala ni Maya na sinusundan siya ni Junjun. Lalo pang lumaki ang kanilang pagtatalo at sumugod ang kanyang mga biyenan na nakikinig sa labas. Nakialam si Aling Nena at sinabing gusto niyang ayusin ang lahat, pero lalo pang nagdagdag ng gatong ang kanyang asawa. Junjun, inaapakan na ng asawa mo ang pagkalalaki mo. Hindi mo ba siya didisiplinahin? Ang pagtatalo ng mag-asawa ay naging alitan ng pamilya. Gustong umalis ni Maya sa bahay at pinigilan siya ni Junjun. Sa kanilang pag-aagawan, sinabi ni Maya na gusto niyang makipagdiborsyo. Kinabukasan, nagpunta ang mag-asawa sa City Hall para mag-file ng diborsyo. Sinabi ng employee na mayroon silang 1 month cooling off period. Kung gusto pa rin nilang magdiborsyo pagkatapos ng 1 buwan, kailangan nilang bumalik doon. Pagkaalis nila, sinundan ni Junjun si Maya papunta sa hotel, pero nakita niya ang painting na iniwan ni Maya sa hotel. Iyon ay regalo para sa kanilang 7th anniversary. Noon, nalaman ni Junjun na nagkamali siya ng akala kay Maya. Para iligtas ang kanilang relasyon, paulit-ulit siyang humingi ng tawad. Inamin din ni Maya na nagsinungaling siya at sinabing nagpanggap siyang may business trip. Naayos ang kanilang misunderstanding at nagkabati silang dalawa. Pagkatapos, naalala ni Maya kung sino ang nagpadala ng litrato kay Junjun. Nag-check-in ang mag-asawa sa hotel at sinimulan nilang mag-imbestiga sa litrato kinabukasan. Lahat ng lead ay tumuturo kay Carla, na galit kay Maya. Hinarap ni Maya si Carla. Inamin ni Carla na siya ang gumawa noon dahil hindi siya makapaniwala na palagi siyang natatalo kay Maya. Sinabi ni Maya na swerte lang siya at hindi nakaimik si Carla. Dahil sa pakiusap ni Junjun, umuwi si Maya sa bahay. Naghanda na ang biyenan ng isang ambush. Kahit na inamin ni Junjun na siya ang may kasalanan, pinahirapan pa rin siya ng biyenan. Bilang asawa, hindi ka dapat gumawa ng mga bagay na tulad nito. Nakatira ka sa bahay ng biyenan mo pero parang hindi ka masaya sa amin.
Sinabi ni Junjun na hindi na sila nakatira sa panahon ng mga ninuno at malaya si Maya na kumain kasama ang kahit sino. Galit na galit ang biyenan niya dahil hinamon niya ang kanyang kapangyarihan. Sinubukan niyang saktan si Junjun, pero pinigilan siya ni Aling Nena, pero natulak siya ng kanyang asawa. Nakita ni Liza na nagkakagulo ang lahat at tinawag niya ang kanyang lolo, kaya kumalma ito. Nagtulungan sina Junjun at Maya ng gabing iyon. Marami pa silang pagdadaanan kaya dapat magkaroon na sila ng sariling bahay para maayos ang lahat ng problema. Dahil sa alitan ng kanilang pamilya, nagreklamo si Junjun sa kanyang mga pinsan. Pinayuhan siya ng kanyang pinsan na mag-dinner sila kasama ang kanyang mga magulang. Habang tumatagal, mas lumalaki ang kanilang problema at dapat nilang harapin ang mga paghihirap. Nagdesisyon si Junjun na subukan ito. Kasabay nito, hindi alam ni Maya kung anong ireregalo kay Aling Nena sa Mother's Day. Sinabi ng kanyang kaibigan na dapat pareho ang regalo nilang dalawa, pero bumili na si Maya ng 15,000 piso na bag para sa kanyang ina. Kung bibili siya ng ganito kay Aling Nena, baka sabihan siyang maluho. At saka, wala na siyang masyadong pera sa kanyang card. Sinabi ng kanyang kaibigan na may idea siya. Dumating ang Mother's Day. Dinala ni Junjun ang kanyang mga magulang sa restaurant. Bago sila magkita, pinaalala ng mag-asawa sa kanilang mga magulang na maging kalmado. Pero pagdating nila, sinabi agad ng biyenan na siya ang magbabayad dahil may bahay siya sa Maynila. Sumagot ang ina ni Maya at sinabing, 3 henerasyon ang nakatira sa maliit na bahay at doon sila masaya. Nakita ni Junjun na magkakagulo na, kaya sinabi niya na siya na ang magbabayad. Mabilis na ibinigay ni Maya ang mga regalo niya para magbago ang usapan. Binigyan niya ang dalawang ina ng magkatulad na bag. Tuwang-tuwa ang kanyang ina, pero hindi masaya si Aling Nena. Sinabi ni Maya na buksan ni Aling Nena ang regalo niya. Pero gusto ni Aling Nena na makipagpalit siya sa ina ni Maya. Sinabi ni Maya na may nakaukit na pangalan sa bag kaya hindi ito pwedeng ipalit. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Aling Nena, at nagpaliwanag siya. Nung pinagbawalan niya si Liza na gumamit ng cellphone ni Maya, nakita niya ang text ni Richard Business. Nalaman niya na fake bag ang binili ni Maya. Umiyak si Aling Nena at sinabing inaalagaan niya ang mag-asawa sa loob ng 6 na taon pero ganito pa ang trato sa kanya ng kanyang manugang. Wala na sana siyang pakialam kung fake o hindi, pero nagbigay si Maya ng totoong bag sa kanyang ina, samantalang fake ang ibinigay sa kanya. Nakakahiya ito para sa kanya. Ipinagtanggol siya ng ina ni Maya at sinabing hindi niya gagawin iyon. Habang nagtatalo sila, binanggit ni Aling Nena ang tungkol sa pagpirma ng kontrata. Natagpuan ni Aling Nena ang kontrata noong naglilinis siya ng kwarto, pero may ibang nangyari noon kaya hindi na niya ito nabanggit. Pero ngayon, oras na para pag-usapan ito. Hindi na nakapagpigil ang biyenan pagkatapos niyang marinig iyon. Itinanong niya kay Junjun kung pumirma siya sa kontrata. Ibinigay ni Junjun ang sagot. Galit na galit ang biyenan niya kaya kinuha niya ang bote ng alak at binasag ito sa mesa. Nagkalat ang mga bubog at nasugatan ang paa ng ina ni Maya. Akala nila magiging masaya ang dinner, pero naging digmaan ito. Inihatid ng mag-asawa ang kani-kanilang mga magulang. Magkatulad ang sinabi ng mga nakatatanda, para mapatawad ang isa't isa, kailangan nilang humingi ng tawad. Kinabukasan, binalik ni Maya ang bag sa tindahan. Ginagamit niya ang supplementary card ni Junjun. Kahit maganda ang intensyon niya, mali pa rin ang kanyang ginawa. Hindi na niya kailangang magsayang ng pera. Pagkatapos, ipinadala niya ang video kay Junjun para makita niya ang mga resibo sa kanyang kamay. Sa 2 resibong ito, ang bag na binili ko para sa nanay mo ay totoo. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang pumunta sa tindahan para magtanong. Nagpunta agad si Junjun sa bahay ng kanyang biyenan para humingi ng tawad kay Maya. Ayaw siyang kausapin ni Maya. Pero tumawag si Aling Nena at sinabing nasa bag store siya. Sinabi ng sales lady na fake ang bag.
Nagmadali sina Junjun at Maya na pumunta doon. Ipinakita ni Maya ang resibo ng bag. Sinabi ng sales lady na bumili si Maya ng 2 totoong bag. Ang hawak ni Aling Nena ngayon ay fake. Sinabi ni Aling Nena na aalis na siya para hindi siya maiwan ng bus. Bago siya umalis, sinabi niya kay Maya na, huwag kang makipagtalo sa biyenan mo. Sa kanilang pag-uwi, naramdaman ni Maya na kakaiba ang ginawa ng kanyang tita. Nakita niya na magkatulad ang star keychain niya at ng ina ni Maya. Tinawagan ni Maya si Junjun at sinabing tanungin ang tita niya kung may kinuha ito sa Manila. Nasa gitna ng kaguluhan ang kanilang pamilya. Dahil saan ba ito? Pinatingnan ni Junjun sa kanyang pinsan ang social media account ng kanyang tita. Nakita niya ang litrato ng kanyang tita na may suot na bag. Sinabi ni Junjun sa kanyang tita. Alam ng kanyang tita na mapapag-alitan siya, kaya sinabi niyang mahina ang signal. Doon nalaman ni Aling Nena na bumili ang kanyang kapatid ng fake bag at ipinagpalit ito sa totoong bag. Kaya nalaman niya na nagkamali siya kay Maya. Sinabi niya kay Junjun na samahan siyang humingi ng tawad sa pamilya ni Maya. Pero pinigilan siya ng biyenan at sinabing sinadya ni Maya na bumili ng fake na bag. Kahit nagnakaw ang tita mo, matanda pa rin siya. Hindi ka pwedeng magalit sa asawa mo. Huwag mo kaming apakan. Hindi mapapayag ni Junjun ang kanyang ama, kaya nagpasya siyang hanapin si Maya ng mag-isa. Nagreklamo si Maya na dahil sa kanyang biyenan, wala pa siyang benta ngayong katapusan ng buwan. Pagkasabi niya noon, dumating ang ina ni Maya kasama ang kanyang mga kaibigan para tulungan ang kanyang anak. Gusto ni Maya na kumbinsihin ang kanyang mga tita na pag-isipan nilang mabuti bago sila bumili, pero mayaman ang mga ito at patuloy silang bumibili. Naiinis si Carla dahil waldas ang pera ng mga tita ni Maya. Gusto niyang ulitin ang dati niyang ginawa para mapalapit sa kanila, pero hindi siya pinapansin ng mga tita at sinabing si Maya lang ang kilala nila. Walang mukhang maghingi ng tawad ang mga biyenan ni Junjun sa mga magulang ni Maya kaya nagpasya silang umuwi sa probinsya. Sinundo agad ni Junjun si Maya at inihatid siya sa bahay. Gusto ni Maya na magpanggap siyang totoo. Magpapaanal siya kay Junjun, pero estratehikong annulment lang ito. Wala raw magbabago sa relasyon nilang dalawa maliban sa annulment paper at ang layunin nito ay para tumigil na ang kanyang mga biyenan sa pakikialam sa kanilang buhay. Agad na nakakuha ang dalawa ng kanilang annulment certificate. Umuwi si Maya at ibinigay ang annulment paper sa kanyang mga magulang. Pagkatapos ay nagdahilan siya na para sa huling reunion ng kanilang pamilya at nag-empake papunta sa bahay ni Junjun. Nakita ng kanyang mga magulang ang annulment paper at sinabing peke iyon, pero may iba't ibang emosyon silang nararamdaman. Kahit na gustong-gusto nilang lumayo si Maya sa kanyang mga biyenan, ayaw naman nilang maging divorced woman ang kanilang anak. Wala ang kanyang mga biyenan kaya sa wakas nagkaroon ng privacy ang kanilang pamilya. Itinapon nila ang mga carton na naipon ni Aling Nena, at pinalitan nila ang sofa na hindi babagay sa pangkalahatang estilo ng bahay. Pagkatapos nilang makita ang kanilang bagong bahay, nakahinga ng maluwag ang mag-asawa. Nang gabing iyon, pinatulog ng mag-asawa ang kanilang anak at ginawa nila ang gawaing pangmatanda. Nagbiro pa silang nakakatipid na sila sa pera para sa hotel. Pero masyadong maikli ang kanilang masasayang araw. Kinabukasan, sinabihan ni Junjun ang kanyang katulong na itapon ang mga gamit ni Aling Nena. Papunta pa lamang ang katulong sa pinto nang hilahin siya pabalik ng kanyang ina, at muli itong umupo sa sofa. Ilang sandali, sinabi niya na itinapon ng dalawa ang kanyang pinaghirapan. Pagkatapos ay pinagalitan niya si Maya sa paggastos ng pera. Kasing liit lang ng palad ko ang bahay na ito pero kumuha pa kayo ng katulong. Sinabihan ni Maya ang kanyang biyenan na huwag magsalita ng malakas at baka marinig ni Liza. Bahay ko ito. Gusto kong magsalita ng malakas. Tama ang sinabi mo. Bahay mo ito. Gusto mong gawin ang kahit ano. Humiwalay na kami ni Junjun. Nagalit si Maya sa bahay ng kanyang biyenan. Nang lumabas siya, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang mga magulang.
Sinundan niya ang address na ipinadala ng kanyang ina. Nagulat siya dahil binilhan siya ng kanyang mga magulang ng isang malaking regalo. Binili siya ng kanyang mga magulang ng 3-bedroom condo unit. Umasa ang kanyang mga magulang na aalis siya sa kanyang mga biyenan. Niyakap ni Maya ang kanyang mga magulang at nag-enjoy ang kanilang pamilya sa kanilang matagal nang nawawalang kaligayahan. Sinabi agad ni Maya kay Junjun ang masayang balita. Medyo malungkot si Junjun. Nagtatrabaho siya ng husto pero hindi niya kayang palitan ang kanilang bahay. Nakaramdam siya ng hiya. Hindi rin natuwa si Aling Nena. Kahit na madalas niyang kaaway si Maya, hindi siya masaya nang malaman niyang hiwalay na ang kanyang anak. Para iligtas ang kasal ng kanyang anak, pinuntahan niya ang kanyang kumare. Kinabukasan, nag-imbita si Aling Nena ng kape kay Maya at humingi ng tawad. Umasa si Aling Nena na kukumbinsihin ng kanyang kumare si Maya na magpakasal muli. Sinabi ng ina ni Maya na ang isyu ng bag ay ang huling patak ng tubig sa baso, hindi katanggap-tanggap ang estilo ng pamumuhay ng kanyang biyenan. Ngayon na nakalabas na sa impyerno ang kanyang anak, hindi niya ito papabalikin doon. Pinabulaanan ni Aling Nena ang sinabi ng kanyang kumare. Sinabi niya na maraming babae na gustong magpakasal. Hahayaan ko lang ang anak ko na mag-anunsyo at maraming babae ang magkakagusto sa kanya. Hindi kumbinsido ang ina ni Maya, kaya dinala niya si Aling Nena sa isang matchmaking center. Gusto niyang makita kung sino ang mas hahangaan, si Maya o si Junjun. Nang makita ng empleyado ang damit ng dalawang matanda, agad siyang lumapit sa ina ni Maya. Hindi nagmadali si Aling Nena. Naghintay siya hanggang sa sinabi ng ina ni Maya na may bahay, may kotse, hiwalay, at may trabaho ang kanyang anak. Pagkatapos ay nagsalita na siya, 33 taong gulang ang anak ko, 5 feet 10 inches, gwapo, mataas, direktor sa isang malaking internet company, hiwalay, at may bahay. Gumalaw ang lahat at lumapit sa kanya. Akala ni Aling Nena na panalo na siya, pero nang sinabi ng empleyado na kailangan niyang magbayad para maging miyembro, nag-alangan siyang gumastos. Nakita iyon ng ina ni Maya kaya direkta siyang nagbayad para maging miyembro. Natalo muli si Aling Nena. Dahil ayaw niyang gumastos ng pera, tinanggap na lang niya ang kanyang pagkatalo. Nang sunduin ni Junjun si Liza sa school, nakita niya ang ina ng kaklase ng kanyang anak na nabangga ng kotse. Dahil mabait siya, inihatid niya ang babae sa ospital para magpa-check up. Single mom ang kaibigan ni Liza. Hindi naiintindihan ng iba ang paghihirap nito. Dahil sa pag-aalala ni Junjun, naramdaman nito ang matagal na niyang nawawalang init. Nagustuhan ng single mom si Junjun dahil mabait ito. Ngayon, sinabi ng boss sa gallery na kailangan nilang ipakilala ang kanilang mga sarili kay Nilo, ang artist na mahirap kumbinsihin. Kung sino ang makakakuha kay Nilo na pumirma ng kontrata, magiging bayani siya ng kumpanya. Dahil walang gustong magtaas ng kamay, matapang na nagpresenta si Maya. Sumunod si Carla kay Maya. Sinabi pa niya na co-worker niya si Maya, pero ang gusto niya talaga ay agawin ang trabaho ni Maya. Nakipagkaibigan si Maya kay Nilo sa WeChat sa pamamagitan ng kanyang mga kaibigan sa college at inimbitahan niya ito. Nang makita ni Carla na lalabas si Maya, sinabi niya na dapat patas silang maglaban. Nakilala nilang dalawa si Nilo, pero hindi sila pinansin nito. Sinabi niya na hindi niya pinag-iisipan na makipagtulungan sa kanila. Nakialam ang asawa niya at pinakalma niya ang tensyon. Itinanong nito sina Maya at Carla tungkol sa pananaw nila tungkol sa 3 paintings. Sinabi ni Carla ang kanyang mga papuri sa painting. Sinabi ni Maya na pininta ng artist ang 3 paintings na may iba't ibang emosyon. Sinabi rin niya na nakaramdam siya ng lungkot at galit sa huling painting. Pagkasabi niya noon, itinapon ni Nilo ang painting at galit na lumabas. Sinundan ni Carla si Nilo. Humingi ng paumanhin kay Maya ang asawa ni Nilo, si Ligaya. Sa wakas, nabunyag ang dahilan ng pagkagalit ni Nilo. Si Ligaya pala ay may breast cancer at naoperahan na.
Sinisi ni Nilo ang kanyang sarili dahil abala siya sa trabaho at hindi niya binigyang pansin ang kanyang asawa. Ang painting na iyon ay ginawa sa kalagayan ng sakit, kaya tama ang naging pagsusuri ni Maya. Sinabi ni Ligaya kay Maya na gustong magretiro ni Nilo at dalhin siya sa Amerika, pero hindi niya matanggap na mawawala ang talento ni Nilo, kaya lihim siyang nakipag-ugnayan kay Maya. Kahit na hindi nakipag-usap si Maya tungkol sa isang pakikipagtulungan, nasaksihan niya ang kwento ng pag-ibig ng isang mag-asawa at naramdaman niya na sulit ang paglalakbay na ito. Para tulungan si Ligaya, kusang loob na dinala ni Maya ang dalawa sa isang barber shop at ipinagawa ang buhok nito. Nang makauwi, tuwang-tuwa si Nilo nang makita ang bagong hitsura ng kanyang asawa. Lubos siyang nagpapasalamat kay Maya. Abala si Maya sa trabaho kaya hindi natupad ang usapan niya kay Liza. Gusto ni Junjun na dalhin si Liza para kumain ng hamburger sa ibang araw, pero tumanggi si Liza. Sa sandaling ito, nakita ng ina ni Liza na si Teresa ang mag-ama. Para pasalamatan si Junjun sa pagdadala sa kanya sa ospital, kusang loob siyang inimbitahan para kumain ng hamburger. Kinabukasan, nakita muli ni Junjun si Teresa habang inihahatid niya si Liza sa school. Nang malaman niyang nasira ang electric scooter nito, nag-alok siyang ipahatid niya sila. Gustong umupo ni Teresa sa passenger seat, pero magalang siyang tinanggihan ni Junjun at sinabing upuan iyon ng asawa niya. Nakita ni Teresa ang kupon para sa yoga sa backseat. Sinabi ni Junjun na gustong mag-yoga ng kanyang asawa, pero abala siya sa trabaho at hindi pa niya ito nagagamit. Nalaman ni Teresa na gusto rin niyang mag-yoga at malapit nang mapaso ang kupon kaya ibinigay na lang ito ni Junjun sa kanya. Nang makauwi si Maya, nakita niya na matagal nang naghihintay si Junjun sa parking lot. Sa pagitan ng mag-asawa, may pagmamahalan tulad ng bagong kasal. Gayunpaman, kung uuwi si Maya ng late, susuyurin siya ng kanyang ina, kaya nagpaalam siya kay Junjun. Kinabukasan, pinagalitan ng boss si Maya at si Carla dahil hindi sila nakakuha ng kontrata kay Nilo. Sa sandaling ito, dinalaw ni Ligaya si Maya. Sa huli, nagdesisyon si Nilo na dalhin si Ligaya sa ibang bansa, pero para pasalamatan si Maya sa kanyang tulong, nagpasya silang ibigay ang lahat ng kanyang nakaraang gawa kay Maya para ibenta. Biglang nagbago ang lahat para sa ikabubuti. Pagkatapos magpaalam kay Ligaya, pinuri ng amo si Maya at sinabihang mag-aral si Carla sa kanya. Magalang si Carla sa labas, pero pagkaalis ng amo, agad niyang tiningnan ng masama si Maya. Matagumpay na nakumpleto ang misyon, may isa pang magandang balita si Maya, wala ang kanyang mga magulang kaya mag-isa siya sa bahay ngayong gabi. Sabik na si Maya na tawagan si Junjun para mag-date sa kanilang bahay. Nang gabing iyon, nagpakita si Junjun na nakasuot ng pajama. Pagkakita nilang dalawa sa isa't isa, agad silang nagyakapan, pero pagkapasok pa lang sa kwarto, narinig nila ang boses ng mga magulang ni Maya mula sa labas. Nag-aalala ang mag-asawa na mag-isa lang si Maya sa bahay kaya umuwi agad sila. Napilitan si Junjun na magtago sa closet. Ngunit nilabanan ng ama ni Maya ang pagtutol ng kanyang anak at dumiretso siya sa closet para ilagay ang kanyang bagahe. Para hindi magalit ang kanyang ina, kinailangan ni tatay na takpan si Junjun para lumabas ng parking lot, pero nagbabala siya kay Junjun, hindi mahalaga kung bakit kayo nagdiborsyo, pero tutol ako sa pakikipag-date ninyo. Hindi makapalag si Junjun kaya kinailangan niyang tanggapin ang kalungkutan sa kanyang puso. Kinabukasan, inimbitahan ni Ligaya si Maya para sumama sa kanila sa yoga studio, dahil nakita nilang nakakatulong ito sa kalusugan ni Ligaya. Matapos nito, hiniling ng dalawa kay Maya na turuan sila. Sa kalagitnaan, nagpunta si Ligaya sa banyo. Hiniling ni Nilo kay Maya na turuan siya ng ilang simpleng galaw para makapag-ehersisyo sila sa bahay. Habang tinuturuan siya, muntik nang mahulog si Maya, pero mabilis siyang tinulungan ni Nilo. Nakunan si Teresa sa labas ng pinto ng isang intimate moment sa pagitan ng dalawa. Ayaw ni Ligaya na talikuran ni Nilo ang kanyang karera,
Kaya hiniling niya kay Maya na hanapin siya ng isang maliit na bakuran na may magandang tanawin sa labas ng lungsod, umaasa na magpinta pa rin si Nilo habang siya ay nagpapagamot. Sumang-ayon si Nilo sa kahilingan ng kanyang asawa. Natural lang na hayaan niya si Maya na maging manager niya. Sa araw ng pagpirma ng kontrata bilang manager, nagpakuha si Maya ng litrato kasama si Nilo. Itinulak ni Ligaya si Nilo palapit kay Maya. Niyakap ni Nilo ang balikat ni Maya. Walang magawa ang ina ni Maya kaya gusto niyang dalhin ng kanyang anak ang kanyang apo para makipaglaro sa kanya. Ipinadala ni Maya ang kanyang litrato kasama si Nilo sa kanyang ina, at sinabi na nalutas na niya ang mahirap na problemang ito. Gusto lang magyabang ng ina ni Maya, kaya ipinost niya ang larawang ito sa kanyang social media account na may caption na, "Ang langit ang gagawa," at tinagpa si Aling Nena. Matapos nito, sinabi niya sa kanyang anak na nakahanap na ng bagong pag-ibig si Maya, pagkatapos niyang magdiborsyo. Naniwala si Junjun kay Maya, pero pagkatapos sabihin ito ng kanyang ina, agad na nabali ang kanyang paniniwala. Habang nagpapalamig mag-isa sa kotse, kumirat ang puso niya nang makita niya ang post ng isang public account. Ang post ay tungkol kay Maya at Nilo na parang nagmamahalan sa sining at panitikan, pinalalaki ang ugnayan sa pagitan ng dalawa. Walang kamalay-malay si Maya, pero naghintay siya sa isang pribadong silid para sa kanyang anniversary kay Junjun, pero naghintay siya ng matagal at hindi nagpakita ang kanyang asawa. Tinawagan niya si Junjun. Sinagot ni Junjun ang telepono pero kakaiba ang tono niya. Hiniling ni Maya na makipagkita ito sa kanya para magpaliwanag. Nang dumating siya, ipinaliwanag ni Maya na pinapalaki lang ng mga tao ang katotohanan dahil maraming naiinggit na nakipagkontrata siya kay Nilo. Tinanggap ni Junjun ang paliwanag na ito, pero hindi siya mapalagay tungkol sa post ng kanyang biyenan. Tinawagan mismo ni Maya ang kanyang ina at itinanong kung bakit kinuha niya ang larawan at nagdulot ng hindi pagkakaunawaan. Sinabi ng ina ni Maya na ginawa niya iyon para inisin si Aling Nena para malaman niya kung gaano kahalaga si Maya. Naayos na ang hindi pagkakaunawaan at humingi ng tawad si Junjun sa pagiging makasarili niya. Pagkatapos lang magkabati ang mag-asawa ng may gustong manggulo. Napanood ni Teresa ang post sa public account. May isang nagkomento na hindi kayang panatilihin ng mga lalaki ang kanilang mga asawa. Agad na tumayo si Teresa para kay Junjun at itinapon niya ang mga larawan ni Maya at Nilo sa gym. Nang lumabas ang litrato, mas naniwala ang lahat na hindi malinaw ang relasyon ng dalawa. Sabay na nakita ni Junjun at Maya ang litratong ito. Dahil sa paulit-ulit na pagkakataon, hindi na nakapagpigil si Junjun. Naging pagtatalo ang magandang araw ng pagdiriwang. Gayunpaman, hindi pa tapos ang ginagawa ni Teresa. Nakita niya ang pangalan ni Junjun sa isang dating site. Para malaman kung hiwalay o hindi si Junjun, tinawagan niya ang kumpanya ng dating site. Nang matanggap niya ang sagot, nagkaroon agad ng plano si Teresa. Nang dinidilaan ni Junjun ang kanyang kalungkutan sa loob ng kotse, kumatok si Teresa sa bintana. Nagsinungaling siya na nagbibake siya para sa mga kaklase ng kanyang anak, pero binigyan niya si Junjun. Hindi makatanggi si Junjun kaya tinanggap niya ito. Gusto ni Maya na malaman kung sino ang nagpadala ng larawan. Sumama siya sa kanyang kaibigan sa gym para maghanap ng lead. Nakita niya ang kanyang discount coupon sa receptionist. Sinabi ng empleyado na may isang babae na sumubok ng gym. Biglang naghinala si Maya. Naghinala siya na ang babaeng ito ang kumuha ng litrato ni Maya. Pumunta muna siya kay Junjun para kunin ang susi ng kotse. Sa pamamagitan ng dashcam, narinig niya ang pag-uusap ng kanyang asawa at ni Teresa. Tiyak na ginamit niya ang discount coupon para kumuha ng litrato. Hinarap ni Maya si Teresa at sinabihang huwag samantalahin si Junjun, pero sinabi ni Teresa na hiwalay na si Maya kay Junjun, at may gusto rin siya kay Junjun. Hiwalay ako at hiwalay siya. Malaya akong ligawan siya. Hindi nakaimik si Maya. Biglang, may isang malakas na boses na sumigaw sa tabi, may karapatan ako.
Nagbabala ako sa iyo na lumayo kay Junjun. Nagliliyab si Aling Nena, nagdeklara siyang bibigyan niya ng leksyon ang green tea na ito. Single ka na nga lang, kahit maganda ka pa, wala kang pag-asa sa bahay namin. Napahiya si Teresa kaya umalis na lang siya. Hiniwalay ni Aling Nena si Maya para kausapin. Maayos na ang buhay ninyo pero nagdiborsyo ka pa. Ngayon nagdiborsyo na kayo, bumalik ka pa rito para kumuha ng mistress. Sumagot si Maya na para maging mas maganda ang buhay niya. Hindi maintindihan ni Aling Nena kung ano ang iniisip niya kaya sinabihan niya siyang mag-ingat. Pagkatapos umalis ni Aling Nena, medyo naguluhan si Maya at sinimulang pag-isipan kung tama ba ang kanyang desisyon na magdiborsyo noong panahong iyon. Kinabukasan, dinala ni nanay si Maya sa isang blind date. Sinabi ni Maya kay nanay na nakikialam siya ng sobra sa kanyang buhay. Nainsulto ang nanay ni Maya at nagtalo ang dalawa. Tumakbo si Maya sa bahay ng kanyang kaibigan para kumalma. Hindi maintindihan ng kanyang kaibigan kung bakit hindi niya sinabi kay Junjun ang tungkol kay Teresa. Iniisip ni Maya na kahit wala si Teresa, maraming kababaihan ang aatake kay Junjun. Gusto niyang malaman kung kaya nilang malampasan ang pagsubok na ito, at naniniwala siya sa pagmamahal ni Junjun sa kanya. Nang gabing iyon, nang makauwi si Maya, nakita niyang umiinom ng mag-isa ang kanyang nanay para pagtakpan ang kalungkutan nito. Humingi siya ng paumanhin sa kanyang nanay at sinabi na gusto niyang harapin ang buhay na mag-isa. Noong nag-aaral pa siya sa kolehiyo, mayroon siyang alagang pusa, pero palagi siyang umaasa sa iba kaya ipinagkatiwala niya ang pusa sa kanyang matalik na kaibigan. Nagkasakit ang pusa at pumunta siya sa kanyang matalik na kaibigan. Nang panahong iyon, sinabi ng kanyang matalik na kaibigan na magkakaroon pa siya ng maraming problema sa kanyang buhay sa hinaharap at bilang isang matanda, kailangan niyang malaman kung paano pumili at pasanin ang mga kahihinatnan nito. Gusto itong patunayan ni Maya sa pamamagitan ng aksyon. Kaya niyang panag-utan ang sarili niyang buhay. Nang marinig ito ng kanyang mga magulang, naunawaan nila ang kanyang mga iniisip at nangakong hindi na sila makikialam sa kanyang buhay. Sa kabilang panig, naniniwala si Junjun na hindi siya ipagkakanulo ni Maya para sa katanyagan at pera kaya tinulungan niya itong linawin ang iskandalo. Pinuntahan niya ang editor-in-chief at pinagtanong niya ito. Gayunpaman, pinalitan ng editor-in-chief ang mga pangalan sa artikulo ng mga titik. Hindi umamin ang editor-in-chief na sina Maya at Nilo ang tinutukoy niya. Para makahanap ng ebidensya, tinulungan ni Junjun ang dating kasintahan ni Maya na umamin ang editor-in-chief na isinulat niya ang artikulo tungkol kay Maya. Wala nang nagawa ang editor-in-chief. Kinabukasan, pumunta siya sa gallery para humingi ng paumanhin kay Maya. Hindi na naghabol si Maya. Sa harap ng boss, pinakita niya sa amo ang video na ipinadala ni Carla. May malinaw na ebidensya, pinagalitan ng boss si Carla. Samantala, hiniling ni Maya kay Carla na huwag makialam sa anumang bagay tungkol kay Nilo. Pumayag ang boss, nalutas ang krisis. Sinundo ni Maya si Junjun mula sa trabaho, pinasalamatan niya ito sa pagtulong sa paghahanap ng ebidensya. Hindi itinago ni Junjun ang katotohanan at sinabing may ginawa ring bahagi ang dating kasintahan niya, kaya nagseselos siya dahil matagumpay at single ang dating kasintahan niya. Binigyan siya ni Maya ng gamot sa puso, tiniyak niya na gagawin nila ang kanilang ipinangako noong nagdiborsyo sila. Sasama ang pagmamahal nila. Sinabi ni Maya sa kanyang asawa na gusto niyang magpasalamat sa kanyang dating kasintahan. Kung nag-aalala si Junjun, pwede siyang sumama. Tumanggi si Junjun sa alok at sinabing kailangan nilang magtiwala sa isa't isa. Nakipag-date sina Junjun, Maya at Liza. Naging masaya silang tatlo. Hindi nagtagal, may panibagong unos na naman. Nakipagkwentuhan ang tita ni Junjun sa kanyang tatay. Hiwalay sina Junjun at Maya, at si Maya mabilis na nakipagrelasyon sa isang sikat na pintor, araw-araw lumalabas sa balita. Galit na galit ang tatay ni Junjun, naghanda siya para sa panibagong unos.
Sumali sina Maya at Junjun sa mga aktibidad sa kindergarten. Nagdrawing at nagpalabas ang dalawa kasama ang ibang magulang. Sa kasamaang palad, nanalo sina Junjun at Teresa ng papel ng hari at reyna, at si Maya ang bruha. Sa palabas, nakita ni Maya na pumalit si Teresa sa pwesto niya. Nakaramdam siya ng inis. Lumayo kayong dalawa, may linya ba na ganyan? Pagkatapos ng palabas, nagkita sina Teresa at Maya sa banyo. Nagulat si Teresa na hindi binanggit ni Maya ang lihim niyang pagkuha ng litrato kasama si Junjun. Sabi ni Maya, hindi siya importante sa buhay niya. Hindi nakatulog si Teresa. Lalaki at babae sina Junjun at ako. Malaya akong manligaw sa kanya. Hindi naapektuhan ng hamon ni Teresa ang magandang mood ni Maya. Masaya siyang umuwi sa bahay para mag-dinner kasama ang kanyang asawa at anak. Nagluto ng espesyal ang kanyang biyenan para sa kanya. Bumuti na rin ang relasyon nila. Nang maghahanda na silang kumain, dumating si Tatay Junjun. Pagpasok niya sa bahay, gusto niya itong pag-alitan. Sinisi niya ang kanyang asawa sa pagtatago ng diborsyo ng kanyang anak, tapos tumingin siya kay Maya. Maya, simula ngayon, hindi ka na pwedeng tumapak sa bahay na ito. Hindi ka karapat-dapat sa pamilya namin. Gustong ipagtanggol ni Junjun si Maya, pero pinigilan siya ng kanyang tatay. Patuloy na pinagalitan ng biyenan si Maya. Hindi pa kayo nagtatagal na hiwalay, may iskandalo ka na. Hindi ka tanggap-tanggap sa aming pamilya ang isang babaeng katulad mo. Umiyak si Liza dahil sa kanyang lolo. Dinala ni Maya ang kanyang anak sa kwarto para patulugin ito. Nang lumabas siya, wala siyang gustong makipagtalo sa kanyang biyenan kaya umuwi na lang siya sa kanyang bahay. Alam ng nanay ni Maya na galit ang kanyang anak kaya gusto niya itong puntahan para singilin ang kabila. Nang makita ng tatay ni Maya iyon, sinubukan niya itong aliwin at nagbanta na hahabulin nila ang mga abogado para simulan ang paghaharap tungkol sa pag-aari ng anak. Kinabukasan, pumunta ang mga magulang ni Maya sa kindergarten at gustong dalhin si Liza sa bahay. Bago pumasok sa kotse, pinigilan sila ng mga biyenan. Sinuway ng apat ang isa't isa sa labas ng kindergarten. Nang bumalik sila, nawala si Liza. Nasa opisina si Maya kasama ang kanyang dating kasintahan. Sinabi niya kay dating kasintahan niya na magbayad ng pera, dahil nakakuha siya ng mga kumpanya dati. Sinabi naman ng dating kasintahan ni Maya na hindi niya dapat na iyon. Nakatanggap siya ng isang emergency call. Tumakbo siya at iniwan ang kasintahan sa kindergarten. Nagpunta din si Junjun mula sa kanyang trabaho. Naghiwalay ang lahat para maghanap. Ang dating kasintahan niya ang unang nakahanap kay Liza. Nang makita ng batang lalaki si Liza na sinasaktan ang puso ni dating kasintahan, mabilis siyang tumakbo para maligtas siya sa kanya. Nagyakapan ang dalawa. Nag-aalala na sina Maya at Junjun tungkol sa kanilang anak. Sinisi ni Maya si Teresa. Sinabi ni Teresa na hinatid niya ang kapatid ni Liza na nakauwi sa bahay. Humingi naman siya ng paumanhin kay Teresa. May nakuha ka ba na sulyap sa pagitan ng Liza? Nag-aalala si Junjun kung nasaktan ang kanyang dating kasintahan. May nakuha ba na sulyap sa pagitan nila? Gustong ipadala si Big Boss si Junjun. Pagkatapos makuha ang pera, hindi komportable si Junjun kay Maya. Sabi niya sa Maya na hindi niya alam ang pagpapadala. Napulot si Aling Nena ng ligaw na pusa sa malapit sa gusali. Gusto niya itong dalhin sa bahay at gawin itong alagang hayop. Utos naman ng kanyang mister na tapusin iyon para maiwasang magkasakit si Liza. Nang marinig ang pagtatalo, tumakbo si Junjun para maligtas ang kanilang kalagayan. Napikturan ni Junjun ang pusa. Nag-post si Liza na gusto niya itong gamitin. Kaagad na nag-reply si Teresa at sinabing gagamitin din niya iyon. Si Junjun ay dinala ang kanyang pusa sa bahay ni Teresa, at di sinasadyay na laman na si Teresa ay nagla-livestream din at pinagalitan ng kanyang boss dahil sa hindi pag-abot sa kota. Nauunawaan ni Junjun na hindi madali ang maging single mom, at dahil ang kanyang kumpanya ay tungkol sa livestreaming, maaari niyang tulungan si Teresa. Masayang pumayag si Teresa,
at ito rin ay isang pagkakataon para mas mapalapit kay Junjun. Sa kalaliman ng gabi, sinamantala ni Junjun ang pagkakataong dinala ng mga magulang ni Maya si Liza para maglibang upang makipag-romansa sa kanyang asawa. Sinulit ng mag-asawa ang oras para maglambingan. Ngunit gaya ng dati, umuwi ng biglaan ang mga magulang ni Maya kasama si Liza. Sinabihan ni Maya ang kanyang asawa na magtago sa kwarto, pero gustong matulog ni Liza kasama ang kanyang ina. Pagkapasok, nakita agad ng bata ang kanyang ama na nagtatago, at nabisto na naman ang lihim nilang pagkikita. Binalaan ng mga magulang ni Maya si Junjun na hindi na siya pwedeng pumunta doon. Sinisi ni Maya ang kanyang mga magulang sa kanilang mahigpit na pag-uugali. Pumayag si Junjun sa hiling ng kanyang mga biyenan, at tiniyak na sa loob ng 2 taon ay dadalhin niya ang kanyang asawa at anak sa mas malaking bahay, at mamumuhay ng maayos. Umaasa na papayagan ng mga biyenan niya ang kanilang pamilya na magsama-sama. Kinabukasan, hinatid ni Maya si Junjun sa branch. Bago umalis, sinabihan niya si Maya na dalhin si Liza para dalawin ang kanyang mga lolo't lola, dahil nag-aalala siya na baka mawala sa control ang kanyang ama kapag walang tao sa bahay. Mukhang may gustong sabihin si Junjun. Maingat na sinuri ni Maya, at pinaghihinala ang pinakikitunguhan ng kanyang biyenang lalaki ang kanyang biyenang babae ng hindi maganda. Para makakuha ng ebidensya, nagdahilan siyang kukuha siya ng gamit para magkabit ng camera. Kasabay nito, kara-rating lang ni Junjun sa branch, at agad siyang pinahirapan ng kanyang bagong kasamahan. Malinaw na 1 PM ang meeting, pero sinabi ng kanyang kasamahan na 2 PM, kaya napag-alitan siya ng kanyang boss dahil late siya. Pero nang kausap ni Junjun si Maya, sinabi niyang mabait at palakaibigan ang kanyang mga kasamahan, at maayos ang kanyang buhay. Sinisikap ni Junjun na maging masipag. Nag-focus din si Maya sa kanyang career. Nang malaman niyang kailangan ng kliyente ng magkakabit ng painting, agad siyang nagpresentang magdala ng mga gamit. Kinilala ng kliyente ang kanyang expertise, at matagumpay niyang nailabas ang painting sa bahay ng kliyente. Nakatanggap si Maya ng tawag mula kay Nilo, at pinapagawa sa kanya ang kontrata sa loob ng kalahating oras at ipadala ito, kung hindi ay maaapektuhan ang pagpirma sa kontrata. Kung babalik siya sa opisina mula sa bahay ng kliyente, aabutin ito ng at least 1 oras na biyahe. Nang hindi alam ni Maya ang gagawin, aksidente niyang nakasalubong ang kanyang ex-boyfriend, at nalaman niyang nakatira rin pala ito doon. Para makatipid ng oras, tinanong niya kung may printer ito. Pumunta si Maya sa bahay ng kanyang ex-boyfriend para i-print ang kontrata. Nalaman ng kanyang ex-boyfriend mula kay Nilo na hiwalay na si Maya, at kinumpirma niya ito kay Maya. Hindi naglihim si Maya, at kahit may divorce paper na sila, mag-asawa pa rin ang turingan nila. Pagkatapos ayusin ang mga kontrata, nagmadaling bumalik si Maya sa opisina para tingnan ang camera sa bahay ng kanyang biyenan. Sa sandaling ito, nag-uusap ang kanyang mga biyenan kung paano pagbubutihin ang relasyon ng kanilang anak. Matigas ang paninindigan ng kanyang biyenang lalaki, at nagbanta na kung magpakasal muli si Maya, kailangan muna siyang humingi ng tawad sa kanya at kay Junjun. Tinukoy ng kanyang biyenang babae mula sa makatarungang pananaw na ang paghihiwalay ng kanilang anak ay kasalanan din ng kanyang asawa, kung hindi siya nagtakda ng mga alituntunin sa pamilya at pinalaya si Maya, hindi sana umabot sa hiwalayan ang mag-asawa. Nagalit ang kanyang biyenang lalaki at natapon ang tubig sa kamay ng kanyang asawa, na nasugatan at damyugo. Nang makita ni Maya ang eksenang ito, agad siyang nagmaneho pabalik sa bahay ng kanyang biyenan, ngunit huminto siya sa unang palapag, iniisip na dapat pag-usapan ang bagay na ito ng pribado sa kanyang biyenang lalaki. Paulit-ulit na binabaan ng telepono ng kanyang biyenang lalaki. Paulit-ulit na tumawag si Maya hanggang sasagutin niya ito. Lolo ni Liza, bumaba ka sa unang palapag, may gusto akong sabihin sa'yo. Pakiusap, gawin mo ang sinabi ko, kung hindi, pananagutan mo ang resulta. Nagpunta ang dalawa sa isang coffee shop. Dumiretso si Maya sa punto.
Tinanong kung bakit marahas ang kanyang biyenang lalaki, at nagbabala na huwag na itong uulitin. Nagalit agad ang kanyang biyenang lalaki, at balak na saktan si Maya, ngunit hindi siya nang ahas na gumawa ng gulo sa isang pampublikong lugar, kaya umuwi na lang siya. Sa pag-iisip, hindi niya maintindihan kung paano nalaman ni Maya ang nangyari sa bahay. Napansin ng kanyang biyenang babae na biglang may bagong bagay sa shelf, kaya hinala niyang si Maya ang may gawa nito. Kinabukasan, tinanong ng kanyang biyenang babae si Maya. Umamin si Maya. Napaiyak agad ang kanyang biyenang babae, hindi niya inaasahan na ipagtatanggol siya ni Maya. Hindi sinabi ni Maya kay Junjun ang tungkol sa sugat ng kanyang biyenang babae. Itinago rin ni Junjun ang kanyang pagkadismaya dahil napilitan siyang magtrabaho sa kumpanya. Para makakuha ng pwesto sa lalong madaling panahon, madalas na nag-overtime si Junjun hanggang sa kalaliman ng gabi. Sa kanyang break, naglalaro siya ng game para makapagpahinga. Nakita ni Teresa ang game interface ni Junjun at nag-login din para makipaglaro, at pinangalanan pa ang kanyang karakter na Strong Wind. Ibig sabihin, alam ng malakas na hangin ang malakas na damo. Akala ni Junjun na nakakita siya ng kalaro na pareho sila ng trip kaya nag-initiate siya ng usapan. Pagkatapos, nag-usap sila bilang magkapatid. Para mabawasan ang oras na mag-isa siya kasama ang kanyang biyenang lalaki, pinayuhan ni Maya si Junjun na ipa-enroll ang kanyang ina sa isang klase. Sinunod ni Junjun ang payo at umuwi kinabukasan, at sinadyang iwasan ang kanyang ama. Ibinigay niya ang listahan ng babayaran sa kanyang ina para pagyamanin ang kanyang buhay. Pinalitan ng kanyang biyenang babae ang klase na in-enroll ni Junjun sa isang photography class, at nagkataong kaklase niya ang ina ni Maya. Ang dalawang magbiyenan ay nagkita, at syempre, hindi sila nagkulang sa panunukso. Ngunit nang nagtuturo ang guro, pinahiram pa rin ng ina ni Maya ang ina ni Junjun ng papel at ballpen. Biyernes ang kaarawan ni Liza. Nagplano sina Maya at Junjun na ipagdiwang ang kaarawan ng kanilang anak ng magkasama. Pagkatapos ng trabaho, naghanda si Junjun na umuwi na may dalang regalo, ngunit pinapante siya ng kanyang boss para mag-overtime. Sinabi niya na kaarawan ng kanyang anak, kaya umaasa siyang mauunawaan siya. Kaarawan nga ng asawa ko, binabaliwala ko. Mas importante ba ang kaarawan ng anak mo kaysa sa career? Wala nang nagawa si Junjun, at kinailangan na lang niyang mag-video call para batiin ang kanyang anak. Kamakailan, nagbigay ang kumpanya ng kota para suportahan ang mga bagong live streamers. Ibinigay ni Junjun ang kota kay Teresa. Binuo rin ang mga kaukulang plano, na tumulong kay Teresa na baguhin ang kanyang estilo at dagdagan ang kanyang traffic. Tuwang-tuwa si Teresa. Nakipag-ugnayan siya kay Junjun sa araw na may pagkukunwari ng trabaho, at sa gabi, naging kalaro siya at nag-initiate ng usapan. Sa mungkahi ni Maya, bumili si Junjun ng professional camera. Gaya ng dati, sinasamantala niya ang pagkakataong lumabas ang kanyang ama para mag-ehersisyo para bigyan ng regalo ang kanyang ina. Sobrang saya ng kanyang ina. Hindi niya inaasahan na habang hawak ang camera, biglang bumalik si Junjun. Isa kang housewife, bakit ka pa nag-aaral sa klase para sa matatanda? Bilang isang biyenan, hindi mo maturuan ang iyong manugang, at hinayaan mo pa siyang mag-aral ng kung ano-ano. Pagkatapos siyang pag-alitan, kinuha niya ang resibo at ibinalik ang camera. Bago umalis, sinabihan niya ang kanyang ina na huwag sabihin sa kanyang anak. Narinig ni Maya mula sa kanyang ina na hindi dinala ng kanyang biyenang babae ang camera sa klase, na ikinagulat niya. Pagkatapos buksan ang camera, nalaman niyang kinuha ng kanyang biyenang lalaki ang camera. Galit na galit si Maya, kinuha niya ang camera at pinakiusapan ang kanyang ina na ibigay ito sa kanyang biyenang babae. Nagreklamo ang kanyang ina, sinabi na hiwalay na sila pero nag-aalala pa rin siya sa kanyang biyenang babae. Kinailangan na lang ipakita ni Maya sa kanyang ina ang nakaraang video. Pagkatapos malaman ang buong pangyayari, hindi lamang sinuportahan ng ina ni Maya ang kanyang anak, kundi tinulungan din ang kanyang biyenang babae sa klase.
Hindi niya napigilan ang kanyang sarili na ibigay ang kamera sa ina ni Junjun. Malapit na ang Mid-Autumn Festival, at plano ng mag-asawang Maya na magbakasyon ng magkasama. Sa kasamaang palad, biglang nagdesisyon ang kumpanya na maglunsad ng bagong produkto sa Mid-Autumn Festival. Kinailangan na naman ni Junjun na mangako ng walang katuparan. Tinawagan niya si Maya para humingi ng tawad. Nauunawaan ni Maya ang paghihirap ng kanyang asawa kaya nagdesisyon siyang dalhin ang kanilang anak para makita siya. Naglalaro si Teresa at tinanong kay Junjun kung paano niya ipagdiriwang ang Mid-Autumn Festival. Sinabi ni Junjun na kahit mag-overtime siya, pupunta ang kanyang asawa at anak para ipagdiwang kasama siya. Dahil sa sinabi niya, gustong sirain ni Teresa ang pagkikita ng pamilya. Alam niyang allergic si Liza sa ice cream kaya sinubukan niya siyang painumin ng mooncake ice cream. Kumain si Liza ng 4 na sunod-sunod, at mahirap basahin ang ekspresyon ni Teresa. Sa sandaling ito, may dumadaan na magulang sa likod, at di sinasadyang nabangga si Teresa, at tumapon ang lahat ng tubig sa kamay ni Teresa kay Liza. Ipinakiusap ni Liza na sa susunod na mag-usap sila, kakain siya ng mooncake ice cream kasama ang kanyang ina. Ipinakiusap din ni Teresa kay Liza na huwag sabihin na natapunan siya ng maruming tubig. Pagka-uwi, nagkaroon ng mataas na lagnat si Liza. Sinisi ng ina ni Maya ang paaralan sa hindi pag-aalaga ng maayos sa mga bata, ngunit hindi niya alam na ito ay plano ng isang demonitang babae. Patuloy na nagsasalita si Liza tungkol sa pagbisita sa kanyang ama, ngunit ayaw ni Maya na maglakbay ng malayo ang kanyang anak na may sakit, kaya sinabi niya sa kanyang asawa na hindi matutuloy ang kanilang muling pagkikita. Tinawagan ni Maya si Junjun para ipaalam ang kalagayan ng kanilang anak. Gustong mag-leave ni Junjun para makasama ang kanyang anak. Sinabihan siya ni Maya na huwag mag-alala at magtrabaho ng maayos. Nang gabing iyon, nag-login si Teresa sa game para tanungin kung nagkita ang pamilya ni Junjun. Totoong sinabi ni Junjun na may sakit ang kanyang anak kaya hindi sila nagkita. Agad na sinabi ni Teresa na malapit siya doon kaya gusto niyang makipagkita sa kanya para kumain. Maayos ang pakikipag-ugnayan ng dalawa sa game at malaya silang nakapag-uusap kaya hindi tumutol si Junjun na makipagkita, at iminungkahi na pumunta sa isang malapit na hotel para kumain. Tuwang-tuwa si Teresa na nakamit niya ang kanyang layunin. Pagkatapos, habang inaalagaan ni Maya ang kanyang anak na babae, nakatanggap siya ng anonymous message. Matapos basahin ang malinaw na mensahe, agad siyang nagpunta kay Junjun. Balak na sanang lumabas si Junjun nang makita niya ang lokasyon ni Maya. Alam niyang pupunta ang kanyang asawa sa kanya kaya agad niyang sinenda ng mensahe si Teresa. Sinabing bigla siyang may mahalagang bagay na kailangang gawin kaya hindi siya makakapunta. Pumunta si Maya sa hotel na nabanggit sa mensahe, kinatok ang bawat kwarto para hanapin si Junjun, pero wala siyang nakita. Pagkatapos, pumunta siya sa tinitirhan ni Junjun. Pagkabukas ni Junjun ng pinto, agad na pumasok si Maya. Matapos kumpirmahin na walang ibang tao sa kwarto, sinabi niya sa kanyang asawa na bigla niyang gustong pumunta para mag-check. Kahit na pinipigilan siya ni Junjun, tumalikod pa rin si Maya at umalis. Kahit na hindi na huling nakikipag-date si Junjun sa iba, naniniwala siya na ang mensaheng iyon ay hindi walang basehan. Pagkatapos ihatid ang kanyang asawa, nakasalubong ni Junjun si Teresa sa ibaba. Sinabi ni Teresa na nagpunta siya doon para pag-usapan ang negosyo, para magpasalamat kay Junjun sa kanyang tulong sa trabaho kaya nagdala siya ng ilang pagkain. Mabait si Junjun kaya hindi siya nang ahas na tumanggi. Umuwi si Maya, natatakot sa kanyang nakababaliw na pag-uugali kanina. Hindi niya makalimutan ang anonymous message. Tinatawag si Junjun ng iba na asawa, nagkita sila sa hotel. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang pag-iisip. Kinalma ni Maya ang kanyang sarili para balikan ang buong pangyayari. Naramdaman niya na ang nagpadala ng mensahe ay si Teresa, na may gusto kay Junjun. Iniisip din ni Junjun ang pagbisita ni Maya. Iniisip na siguradong nakatanggap si Maya ng balita,
kaya bigla siyang pumayag na makipagkita sa kanyang kaibigan sa internet. Dalawa lamang silang nakakaalam nito, hula ni Junjun na siguradong gusto ng isa na magkagulo. Nang maisip ito ni Junjun, naramdaman niya na masyadong nagkataon ang paglitaw ni Teresa ng araw na iyon. Para subukan si Teresa, tinanong niya ang kasarian ng isa, "Bakit mo ako kilalang kilala?" Nag-alala si Teresa na mabubuko siya kaya nagsinungaling na ang pagpapares ay inaayos ng sistema, at ang pagiging tugma nila ay maipapaliwanag lamang sa pamamagitan ng kapalaran. Sa tamang sandali na nakaramdam si Teresa ng hindi mapakali, biglang tumunog ang doorbell. Binuksan niya ang pinto at nagulat nang makita si Junjun na nakatayo sa labas, kaya wala siyang kamalay-malay na inilagay ang kanyang telepono sa likod niya, na nasa game interface pa rin. Tinanong siya ni Junjun kung bakit siya nagpakita sa kanya ng gabing iyon. Sinabi ni Teresa na nakatira malapit doon ang kanyang ex-husband kaya dinala niya ang kanyang anak para makipaglaro sa kanyang mga lolo't lola noong Mid-Autumn Festival, pagkatapos ay dinalaw niya si Junjun. Mukhang makatwiran ang paliwanag na ito, pero nagduda si Junjun. Ipinagdiwang ng isang pamilya ng tatlo ang Mid-Autumn Festival. Napansin ni Junjun na iba ang pakiramdam ni Maya, at nag-aalangan siyang tanungin kung bakit bigla siyang nagpunta para hanapin siya, kung may nangyari ba. Nagsinungaling si Maya na namiss niya ang kanyang asawa kaya siya pumunta. Pagkatapos, sinabi niyang ayaw niyang magkalayo ang mag-asawa. Tumanggi si Junjun, umaasa siya na pagkatapos ng 2 taon, mapopromote siya at tataas ang kanyang sweldo bago siya pumunta sa branch. Ngayon kung susuko siya sa kalagitnaan, mababalewala ang pangarap niyang bumili ng malaking bahay. Nauunawaan ni Maya ang pagsisikap ni Junjun kaya kailangan na lamang niyang ayusin ang kanyang damdamin. Pagkatapos gumaling ni Liza, di sinasadyang nasabi niya sa kanyang ina, "Pinakain ako ni Tita Kao ng 4 na mooncake ice cream noong araw na iyon, tingnan mo hindi naman sumakit ang tiyan ko." Napagtanto ni Maya ang bigat ng problema. Matapos magtanong, nalaman niyang alam ni Teresa na allergic si Liza sa ice cream, pero pinakain pa rin niya ito. Bukod dito, kasalanan ni Teresa na nabasa si Liza ng araw na iyon. Galit na galit si Maya, agad siyang nagpunta para tanungin siya. Naghintay hanggang sa lumapit si Teresa, agad siyang sumugod. "Tandaan mo ito, kung manggahas ka pang galawin ang anak ko sa susunod, hindi na lang ito basta tapon ng tubig." Basang-basa si Teresa, nakatayo roon para pagbayaran ang kanyang dapat na bayaran. Sa kabilang banda, pinuri ng guro ang larawan na kinunan ng kanyang biyenang babae, at pinuri ng maraming nakatatandang kaklase, kasama na ang ina ni Maya. Nakaramdam si Aling Nena ng tagumpay na hindi pa niya nararanasan noon, naiwanan ang lahat ng pagkakakilanlan, at maging siya lamang. Ito ang kanyang unang natanggap na gantimpalang espiritual. Ipinabatid ng guro sa buong klase ang tungkol sa paghahanda para sa eksibisyon ng mga larawan, umaasa siyang makakadalo ang lahat kasama ang kanilang pamilya. Ibinahagi ni Aling Nena ang balita sa kanyang asawa. Patuloy siyang inapi at hinamak ng kanyang asawa, "Anong eksibisyon ng mga larawan?" Ito ay isa lamang pagtitipon ng isang grupo ng mga matatanda na nagretiro na, pinupuri ang isa't isa tulad ng mga bata. Gaya ng inaasahan ni Aling Nena, hindi sumama ang kanyang asawa. Tinawagan ng kanyang ina si Junjun para ipaalam sa kanyang anak ang isang magandang balita na hindi sasama ang matandang masungit. Kasabay nito, nagbigay din siya ng utos sa kanyang anak na dapat siyang dumalo, dahil ang kanyang likha ay ilalagay sa gitnang lokasyon. Nakalulungkot, kailangang mag-overtime si Junjun sa araw ng exhibition. Pinagalitan siya ni Maya, "Biyenan, hindi kailanman pinalampas ng iyong asawa ang alinmang parent-teacher meeting ng iyong anak, ngayon kailangan ng iyong biyenan ang iyong pagkilala, dapat dumalo si Junjun." Matapos marinig ang mga salita ni Maya, ngumiti si Junjun. Si Maya, ang kanyang dating manugang, ay mas maingat pa kaysa sa kanyang anak. Sa araw ng exhibition, nagsinungaling si Aling Nena na pupunta siya sa supermarket para bumili ng mga itlog na may discount,
Ngunit nakita niya na mas maganda ang bihis ng kanyang asawa kaysa dati kaya naghinala siya. Naroon na sa eksena ang pamilya ni Maya at Junjun. Sa mungkahi ng guro, tumayo ang lahat para magpakuha ng litrato ng magkasama. Nang handa na silang kumuha ng litrato, isang hindi magandang tinig ang biglang umalingaw-ngaw. Hindi nasisiyahan ang kanyang biyenang lalaki dahil niloko siya ng kanyang asawa, palaging nagtatago, hindi nagsasabi ng kahit ano, at dinala pa niya ang kanyang anak at apo para magpakuha ng litrato kasama ang dating pamilya ng kanyang manugang. Matapos sabihin ito, sumugod siya at pinunit ang likha ng kanyang asawa. Tumakbo si Aling Nena para pigilan siya, at nakiusap sa kanyang asawa na umuwi na lang at mag-usap doon, at panatilihing pribado ang kanyang dignidad. Hindi siya nakinig, kinailangan niyang ipaalala sa kanyang asawa na huwag sumuwi sa kanyang mga kagustuhan. Hindi na natiis ni Junjun, tumakbo siya para balaan ang kanyang ama na huwag gumawa ng eksena sa lugar na ito. Nang makita niyang nakatingin ang lahat, itinulak niya ang kanyang anak at nagalit. Umuwi ang mag-inang Junjun pagkatapos nito. Galit pa rin ang kanyang ama, at sinampal ang kanyang anak. Agad na tumakbo si Aling Nena at sinubukang pigilan siya sa abot ng kanyang makakaya, kaya niyang lunukin ang kanyang galit, ngunit hindi niya papayagan ang kanyang asawa na saktan ang kanyang anak. Galit na galit siya kaya isinara niya ang pinto at umalis. Pinunit ni Junjun ang mga patakaran sa pader at itinapon sa toilet bowl. Nagbigay ng aliw si Aling Nena, kahit na nahihiya ang kanyang anak sa harap ng pamilya ni Maya. Taos-puso siyang nagpapasalamat sa kanyang anak dahil sa pagtulong sa kanya na mag-enroll sa klase ng kanyang hilig, upang malaman niya na maaari rin siyang magkaroon ng ibang paraan ng pamumuhay. Umamin si Junjun na mungkahi ito ni Maya. Matapos marinig ito, labis na naantig si Aling Nena. Nang malapit ng Gamabi, pumunta si Maya para aliwin si Junjun. Ang sakit na dulot ng pamilya ay hindi maaaring ipaliwanag ng malinaw sa ilang salita. Natutuwa siya na sa kabila ng malupit na kapaligiran, naging isang matuwid at mabait na lalaki si Junjun. Namuhay si Junjun sa ilalim ng impluwensya ng kanyang ama mula pagkabata, buong pusong gustong makatakas sa mga kamay ng demonyo. Hindi niya inaasahan na lampasan ang lahat ng balakid upang makarating sa malaking lungsod, ngunit hindi pa rin siya makatakas. Sa kanyang pag-uwi, nakita ni Junjun si Teresa na hinihila ang isang mabigat na bagay. Nagpanggap na kaawa-awa si Teresa para humingi ng tulong kay Junjun. Tumanggi si Junjun, ang huling pagkakataon na lumitaw si Teresa sa kanyang tirahan ay talagang kainahinala. Bago linawin ang lahat, sisikapin ni Junjun na panatilihin ang distansya sa kanya. Ngunit mabait si Junjun kaya hiniling niya sa isang batang lalaki sa malapit na tulungan si Teresa. Tumingin si Teresa sa likod ni Junjun at ngumiti. Kamakailan, ipinakilala ng kanyang ex-boyfriend ang isang kliyente kay Maya. Sa pagpili na makipagtulungan sa ibang manager, hindi niya inaasahan na ang isa ay isang scammer. Niloko ang kliyente na gumawa ng gulo. Hiniling ni Maya na tulungan siyang mabawi ang pera. Nagpunta si Maya sa lugar ng scammer, ngunit kinidnap siya ng isa. Sinubaybayan ni Junjun ang lokasyon ng kanyang asawa at nakita na pumunta siya sa isang liblib na lugar, at hindi siya makontak sa pamamagitan ng telepono. Nag-alala siya na may mangyari kay Maya kaya agad siyang tumawag sa kanyang ex-boyfriend, at hiniling sa kanya na suriin ang sitwasyon. Isinalaysay ng kanyang ex-boyfriend ang pangyayari sa kliyente ni Maya, at sumugod ang kliyente para iligtas si Maya. Sa wakas ay nakontak na ni Junjun si Maya. Aakmang ikukwento ni Maya sa kanya nang biglang tumakbo ang isang empleyado at sinabing may nag-akusa sa kanya na nakikipagsabuatan sa streamer para kumita. Kumalat ang mga chismis tungkol sa madilim na relasyon sa pagitan nina Junjun at Teresa. Ipinaliwanag ni Junjun sa kanyang boss na isa lamang siyang legal na tagapagtaguyod para sa mga bagong live streamer. Hindi nakinig ang kanyang boss sa kanyang paliwanag. Inutusan si Junjun na humanap ng paraan para pigilan ang impluwensya ng chismis sa kumpanya, at sinuspinde rin siya sa trabaho.
Nag-alala si Junjun na magkakamali ng pag-unawa si Maya, kaya agad siyang tumawag para magpaliwanag. Ang kanyang tulong kay Teresa ay dahil sa pagkahabag niya sa mga single mom, at siguradong hahanapin niya ang nagtapon ng putik sa kanya. Bago malinawan ang lahat, pumayag si Maya na bigyan siya ng oras para mag-imbestiga. Kinabukasan, nalaman ni Maya na noong araw na kinidnap siya, ipinagbigay alam ng kanyang ex-boyfriend sa kliyente para sagipin siya. Hindi maintindihan ni Maya kung paano nalaman ng kanyang ex-boyfriend ang kanyang lokasyon. Umamin siya na ipinagbigay alam sa kanya ni Junjun. Mas lalong nagulat si Maya. Biglang nagdikit-dikit ang lahat. Naalala niya ang software para subaybayan ang telepono. Napagtanto ni Maya ang bigat ng problema. Ginagamit ni Aling Nena ang lumang telepono ni Junjun. Pinalitan ni Maya ang kanyang telepono, ngunit naguluhan siya. Ipinaalala ng ina ni Maya kay Aling Nena na pag-isipang mabuti, ano ang ibig sabihin ng pagsuri ng isang babae sa telepono ng isang lalaki. Nakita ni Maya ang chat ni na Junjun at ang game friend na si Strongwind. Walang kakaiba sa pag-uusap ng dalawa, ngunit noong Mid-Autumn Festival ay nagplano silang mag-dinner. Ang biglaang paglitaw ni Maya ang dahilan kung bakit hindi natuloy si Junjun. Sa pagkakataong ito, mas lalong kumbinsido si Maya na ikinabit ni Junjun ang tracking device sa kanyang telepono para payapa siyang makapanloko. Pinayuhan siya ng kanyang ex-boyfriend na huwag magsalita ng walang katotohanan, maaaring ang dahilan ay nag-aalala lang siya. Tumanggi si Maya na makinig sa anumang payo. Hiniling niya sa kanyang ex-boyfriend na ihatid siya sa branch para harapin si Junjun. Handa na silang umalis nang biglang lumitaw ang dalawang nag-aalalang ina, at nagpumilit na sumama, para maiwasan ang hinala ng kanyang biyenan. Pinaupo si Maya sa likod. Ito ang paraan para mapanatili ang distansya sa kanyang ex-boyfriend. Sa sandaling ito, natuklasan ni Junjun mula sa tracking na papunta na si Maya doon. Mabilis niyang tinawagan ang kanyang ina, at sinabihan na, pigilan si Maya. Hindi niya inaasahan na maririnig ng lahat ang malinaw, at mas naghinala sila na may ginawa si Junjun na nakakahiya. Ang dahilan kung bakit ayaw ni Junjun na pumunta si Maya ay dahil nagpupulong ang kumpanya para lutasin ang problemang ito. Para tulungan si Junjun na maging malinis, inilabas ni Teresa ang mga nakaraang ebidensya. Ang mga taong nagbibintang kay Junjun sa internet ay ang kanyang mga mortal na kaaway. Ipinahayag niya sa lahat na wala siyang lihim na relasyon kay Teresa, at hindi kailanman nasira ang relasyon niya sa kanyang asawa, at malapit na silang magpakasal muli. Matapos sabihin ni Junjun ito, biglang lumitaw si Maya at ibinulgar siya. Hindi totoo ang sinasabi niya. Wala kaming planong magpakasal muli. Nakitang malapit nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng mag-asawa, mabilis na umalis ang lahat. Tinanong ni Maya sa lugar, noong kanidnap ako, paano nalaman ni Junjun ang aking lokasyon? At bakit niya alam na pupunta ako rito ngayon? Nang makitang tumahimik si Junjun, kinuha ni Maya ang kasaysayan ng pag-uusap sa pagitan niya at ni Strongwind para tanungin, nanloloko ka ba sa taong ito kaya mo ikinabat ang tracking sa aking telepono? Umamin si Junjun, noong huling beses silang nagpunta sa hotel, lihim niyang ikinabat ang software sa telepono ni Maya, para maiwasan na makipagrelasyon si Maya sa kanyang ex-boyfriend, at ngayon pinaghihinalaan pa niya na si Strongwind ay maaaring si Maya, kung hindi malalaman ni Maya na lalabas siya noong Mid-Autumn Festival at bigla siyang susuriin. Hindi ba't dahil nababagot ka kaya ka pumunta sa akin? Ang totoo niyan gusto mo akong subaybayan. Hindi na natiis ni Maya. Kinuha niya ang anonymous message na kanyang natanggap at nagsalita tungkol sa pagkuha ni Teresa ng litrato sa kanila ni Nilo, pati na rin ang ginawa ng demenyitang babae kay Liza. Hula niya na si Teresa si Strongwind. Hindi niya inaasahan na paghihinalaan ng utu-utong Junjun ang kanyang asawa na si Strongwind. Sa pagkakataong ito, napagtanto ni Junjun na niloloko siya ni Teresa. Dinala niya si Maya sa kanyang tinitirhan, sinabi kay Maya na binabatikos siya sa bagong kumpanya,
para mabawasan ang stress kaya nag-download siya ng game para laruin, ngunit siguradong wala siyang anumang damdamin kay Strongwind. Sa ngayon, ang problema sa pagitan nilang dalawa ay si Teresa. Sa sandaling ito, hinarang ng kalaban ni Junjun si Teresa sa tea room. Alam na interesado siya kay Junjun. Pinaalalahanan siya ng taong ito na ang mga lalaki ay ang pinaka hindi mapagkakatiwalaan, mas mapagkakatiwalaan ang pera. Sinabi niya ito at ibinigay ang kanyang calling card kay Teresa. Sinabi sa kanya na hanapin siya kung kailangan niya ng anumang bagay. Sinisikap din ni Aling Nena ang kanyang makakaya para magkabalikan ang mag-asawa. Umaasa siyang tutulong din ang kanyang asawa. Hindi niya inaasahan na magrereklamo na ang lahat ay kasalanan ni Maya. Ang kailangan lang ni Junjun ay ang divorce paper para maging malaya, kung gayon ano pa si Maya. Siya ang nagpilit kay Junjun na maghanap ng init sa labas. Hindi na makapag-usap ang mag-asawang matanda. Tinawagan ni Aling Nena ang kanyang anak, hiniling na humingi ng tawad kay Maya at makipagbati. Masayang nag-uusap ang mag-ina nang biglang tumakbo ang baliw na ito at inagaw ang telepono, pinintasan ang kanyang asawa na walang alam, dapat kang mag-asawa ng taong makakatulong sa iyo, tulad ng iyong anak, alam na alam mo kung anong klaseng tao ako pero hindi ka pa rin sumusuko, tiniis mo ang lahat. Pagkatapos sabihin ni Junjun ito, binaba niya ang telepono, hindi binigyan ng pagkakataon ang kanyang ama na magsalita pa. Kailangang magkasama ang mag-asawa para makipagkita kay Strongwind. Nagpunta ang dalawa sa napagkasunduang coffee shop. Naghihintay si Junjun sa lugar na nakasaad. Kinontrol ni Maya ang telepono para akitin si Strongwind. Sinuri ni Teresa sa labas ng coffee shop ng maigi, nagpadala ng mensahe kay Junjun, ngunit hindi niya ginamit ang kanyang telepono, ngunit sinagot pa rin ang mensahe. Gaya ng kanyang inaasahan, nag-text siya na naghihintay siya sa labas ng pinto. Kaya lumabas sina Maya at Junjun. Nakaramdam si Teresa ng masama kaya tumakbo siya. Natuklasan ni Junjun ang figure ni Teresa kaya agad siyang humabol. Tumakbo si Teresa sa isang pet hospital na nagsabing pupunta siya para ipasterilize ang kanyang pusa. Binaliktad niya ang sitwasyon, at hiniling kay Junjun na ihatid siya pauwi. Nakita ni Junjun na mukhang nagpapanggap siya, ngunit hindi siya sigurado kung si Strongwind ba ito. Kinabukasan, nagpunta si Junjun sa pet hospital na iyon para tanungin kung ipinasterilize dito ang pusa ni Teresa. Matapos makatanggap ng negatibong sagot, napagtanto ni Junjun na niloko siya. Ang pagpunta ni Teresa sa pet hospital kahapon ay para lamang makatakas. Hinarap ni Junjun si Teresa. Nagdahilan si Teresa na nag-download siya ng game dati, ipinakita niya ang kanyang telepono kay Junjun para suriin at sinabing hindi pa niya ito nilalaro. Ngunit hindi kailanman nabanggit ni Junjun ang salitang game, ginawa ni Teresa ito na parang sinasaktan niya ang kanyang sarili. Inamin niya ang lahat ng kanyang ginawa, ngunit lahat ng ito ay nagmula sa pagkakagusto niya kay Junjun. Patuloy siyang nakiusap. Gusto lang niyang maunawaan ni Junjun kung sino ang tunay na babaeng nagmamahal sa kanya. Sinabi ni Junjun na hindi niya siya sinaktan kung kaya niya ito ginawa, at isa lamang ang mahal niya, si Maya. Kahit nahiwalay sila, gusto lang niyang protektahan si Maya. Ni-record ni Junjun ang pag-uusap para marinig ni Maya. Ngayon, nalutas na sa wakas ang pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawa. Pinag-isipan nila ang kanilang mga pagkakamali. Naisip ni Junjun ang kanyang pamilya kaya gusto niyang lumipat pabalik sa punong tanggapan. Tumanggi si Maya. Ang nangyari sa panahong ito ay nagpakita sa kanya ng problema sa pagitan nilang dalawa, naramdaman niyang kailangan nilang huminahon. Tungkol kay Teresa, karma is a bitch. Una, lumapit ang may-ari ng bahay para hingin sa kanya na bayaran ang lahat ng pera sa loob ng 1 linggo, kung hindi ay kailangan niyang umalis, pagkatapos ay tumanggi ang kanyang ex-husband na magbigay ng sustento sa bata, binigyan siya nito ng isang grupo ng shopping cards. Kailangan ni Teresa ng pera ng mad alien kaya nakipag-ugnayan siya sa kaaway ni Junjun, gusto niyang makipagtulungan sa kanya. Tinanggal siya sa kumpanya,
kaya gusto niyang samantalahin ang iskandalo sa pagitan nina Teresa at Junjun para tulungan si Teresa na mag-livestream para magbenta, ngunit bago iyon, kailangan niyang ipaghiganti ni Teresa si Junjun. Pumunta si Teresa sa kumpanya para sabihin na totoo ang iskandalo sa pagitan niya at ni Junjun. Sinabi sa akin ni Junjun na tulungan siyang talunin ang kanyang mga karibal, tulungan siyang lutasin ang kasalukuyang krisis para makapagpakasal na sila. Sinamantala ng lalaking ito ang pagkakataon para magsalita, nagsabing na i-upload na niya ang love story ng dalawa sa internet, kung hindi ka naniniwala, maaari mong suriin ito doon. Sa tamang sandali na nahaharap si Junjun sa krisis ng pananampalataya, pumunta si Maya sa kumpanya para ibigay sa kanya ang recording, kailangan lamang itong ilabas para mailantad ang tunay na mukha ng demonyitang babae, at magiging malinis din si Junjun. Ngunit ayaw ni Junjun na gumanti ng may masama, alam niya kung paano maaapektuhan ng opinyon ng publiko ang isang tao, may anak pa si Teresa kaya ayaw niyang magdusa ang bata. Nakitang matigas ang ulo at hanggal siya, galit na tumalikod si Maya at umalis. Bumalik si Junjun sa kumpanya, sinabi ng kanyang boss na lubhang naapektuhan ng pangyayaring ito ang kumpanya kaya nagpasya siyang paalisin si Junjun. Hindi inaasahan ni Junjun na pagkatapos ng 10 taon na pagtatrabaho dito nang walang humpay, ito ang kanyang matatanggap. Sinimulan ni Junjun na subukang maghanap ng bagong trabaho matapos mawalan ng trabaho, ngunit malaki ang naging epekto ng tsismis, kaya kinukuha pa rin ng ilang tao ang kanilang mga telepono para mag-record at kumuha ng mga larawan, at sinabi pa ng ilang kumpanya na dapat niyang samantalahin ang kasikatan ng iskandalo para maging isang live streamer. Walang magawa si Junjun kaya nagmaneho siya ng taxi. Pumunta si Aling Nena sa kumpanya para hanapin si Junjun, nalaman niyang nag-resign ang kanyang anak noong nakaraang linggo. Hindi makontak ni Aling Nena si Junjun kaya nagpunta siya sa art gallery para hanapin si Maya. Galit si Maya dahil inisip ni Junjun si Teresa at hindi inilathala ang recording. Sinabi niya na hindi na siya makikipag-ugnayan kay Junjun. Humingi ng tawad si Aling Nena kay Maya. Alam na kailangan niyang magtiis ng maraming hinaing nang magpakasal siya, ngunit umaasa pa rin siyang isasaalang-alang ni Maya kung gaano niya kamahal si Junjun at huwag madaling maghiwalay. Kung tutuusin, nagmula sila sa pagmamahalan, nagpakasal, at nagkaroon ng anak, hindi madali ang paglalakbay. Pinag-isip ni Maya ang mga salita ni Aling Nena. Hiniling ni Aling Nena sa ina ni Maya na tulungan siyang pag-aanin ang relasyon sa pagitan ng dalawang bata. Hindi rin nasiyahan ang ina ni Maya sa ginawa ni Junjun. Pagkatapos, naisip na mawawalan ng trabaho si Junjun, mag-aalala rin si Maya, kaya nagbigay siya ng payo, na tahimik na sundan si Maya. Kung malambot ang puso ni Maya, siguradong hahanapin niya si Junjun. Sumunod si Aling Nena, at sinundan si Maya sa tinitirhan ni Junjun. Pinagalitan ni Maya si Junjun dahil mas gugustuhin pa niyang mawalan ng trabaho kaysa ilantad ang recording para ibulgar si Teresa. Hinamak niya ang pagtakas nito kapag may nangyari. Ipinaliwanag ni Junjun na tapos na ang problema dito. Ayaw na niyang masangkot sa tama o mali, gusto lang niyang lutasin ang problema sa sarili niyang paraan. Nakita ni Maya na hindi niya alam kung paano niya ito babaguhin ang kanyang isip kaya galit na galit siyang tumalikod at umalis. Nagmadaling lumabas. Si Aling Nena sa tabi, hiniling sa kanyang anak na humingi agad ng tawad kay Maya. Inisip ni Junjun na hindi pa siya karapat-dapat kaya hindi siya humabol. Ikinwento ni Aling Nena sa ina ni Maya ang tungkol sa recording, at nagpunta rin siya para hanapin si Teresa para singilin. Ngunit nalaman na lumipat na si Teresa sa ibang lugar. Nakaramdam ng pagkadismaya si Aling Nena, ngunit may magandang balita ang ina ni Maya, natagpuan niya ang recording sa kwarto ni Maya. Mula ngayon, kailangan nilang matutunan kung paano magsalita sa internet para labanan si Teresa. Tingnan mo, nagpapanggap na Santa si Kauhatin, ang totoo niyan ay green tea, sa labas ay White Lotus. Pero sa totoo lang ay Black Lotus. Sobrang simple lang, hindi ko pa rin maintindihan.
Nag-organisa si Maya ng art exhibit para kay Nilo, ngunit tinanong siya ng isang reporter tungkol sa iskandalo ni Junjun. Napanood din ni Junjun ang video kung saan nahihirapan si Maya, nakaramdam siya ng pagsisisi dahil nadamay niya ang kanyang pamilya. Para baligtarin ang sitwasyon, kailangang makahanap ng mas maraming ebidensya. Iniimbestigahan niya ang video sa gate ng kindergarten, nakita niyang malinaw na binuhusan ni Teresa si Liza ng tubig. Ginagamit ni Teresa ang iskandalo para mag-livestream, ginawa niyang biktima ng panloloko ni Junjun, isang single mom na binubuli ni Maya. Hindi ko alam na pumayag si Junjun at ang dating asawa niyang si Maya na magpakasal muli, ngunit niloko nila ako, sinabing gusto niyang bumuo ng pamilya kasama ako. Ang dating asawa ni Junjun, si Maya ay marahas din sa akin, pinutol niya ang video ng pagbisita ni Maya sa akin at ginamit ito para linlangin ang publiko. Sa pagpapatotoo ng mga netizens sa panlilinlang ni Teresa, sinimulan na rin ng dalawang ina na direktang harapin si Teresa sa pamamagitan ng live broadcasting. Inilabas ng ina ni Maya ang recording ni Teresa para buksan ang mata ng mga netizen, huwag magpaloko sa green tea. Ikinwento rin nila ng detalyado kung paano sinira ni Teresa ang relasyon ng mag-asawa, kasama na ang pagsisinungaling para mawalan ng trabaho si Junjun. Hindi agad nakatugon si Teresa. Mabilis siyang pinaalalahanan ng kalaban ni Junjun na gumanti agad. Pagkatapos, nagsimula na namang magsinungaling si Teresa, binibigyang diin na na-edit ang recording. Nang marinig ito ni Aling Nena, hindi niya natiis, "Hoy green tea, huwag kang magbitiw ng masama. Isa kang demenyitang babae, alam mo kung ano ang ginagawa mo, darating din ang karma sa lalong madaling panahon." Nag-away ang dalawa sa live broadcasting room kaya mabilis itong sumikat. Habang naglalakad ang kanyang biyenang lalaki, biglang tinawagan siya ng mga tao sa kapitbahayan na nanonood ng livestream. Nang makita niyang lumitaw ang kanyang asawa sa internet, bigla siyang nabaliw. Sa kalagitnaan, nagreklamo ang ina ni Maya na pagod na sila, ngunit ang may kinalaman ay hindi makita kahit saan. Naniniwala si Aling Nena na may dahilan ang kanyang anak. Tulad nga ng inaasahan, nagpunta si Junjun para harapin si Teresa. Ipinakita niya sa kanya ang video kung saan binuhusan niya si Liza ng tubig, at ipinalabas din ang recording. Bago pumunta dito si Junjun, nagpunta siya sa kindergarten para makipagkita sa anak ni Teresa. Tinanong ang bata kung pumunta siya sa bahay ng kanyang ama noong Mid-Autumn Festival. Hindi marunong magsinungaling ang mga bata kaya sinabi ni Junjun na matagal na silang hindi nagkikita ng kanyang ama. Binalaan ni Junjun si Teresa, dahil sa bata kaya bibigyan niya ito ng isa pang pagkakataon. Kung patuloy pa rin niyang gagawin ito, ilalabas niya ang lahat ng ebidensya, at sa pagkakataong iyon, hindi lamang siya ang masasaktan kundi pati na rin ang bata. Alam na matatalo na siya, binaliwala ni Teresa ang pagpigil ni Luigi, bumalik sa live stream room at sinabing lahat ng kanyang sinabi ay kanyang kinatha, taimtim siyang humihingi ng tawad kay Junjun at Maya. Matapos manalo sa kompetisyon, sabay na uminom ng tsaa at nagdiwang ang ina ni Maya at si Aling Nena. Hindi nila inaasahan na kakaupo pa lamang nila nang dumating ang pasaway na tatay sa pinto para pag-alitan ang kanyang asawa. Alam ng buong mundo na nag-aaway ka sa internet, hindi ka ba nahihiya? Lumapit ang ina ni Maya para magpaliwanag, ginawa nila ito para tulungan si Junjun na malinis ang kanyang pangalan at makakuha ng hustisya. Ngunit ayaw pa ring tumigil ang pasaway na tatay, na nasaktan pa sa mga magulang ni Maya na hindi sila kasing ganda ng mga baboy. Galit na galit ang ama ni Maya, agad siyang sumugod at nakipag-away sa lalaking ito. Nakita ng ina ni Maya na mahirap kontrolin ang sitwasyon kaya agad niyang tinawagan ang kanyang anak. Sa sandaling ito, pumunta si Junjun para hanapin si Maya, matapos malaman ang sitwasyon sa itaas, sabay silang umakyat. Nag-away ng husto ang mga biyenang lalaki at ang mga magulang ni Maya. Nagmamakaawa ang kanyang biyenang babae sa kanyang asawa na huwag nang maging bastos, magtira ng dignidad para sa kanilang anak,
At gusto pa nga niyang lumuhod at makiusap na huwag na siyang gumawa ng gulo. Umupo na rin siya, pero nang makita niyang yumuko ang kanyang asawa para humingi ng tawad sa kabilang pamilya, umatake na naman siya, lumapit siya at itinulak ang kanyang asawa. Nang pumasok sina Junjun at Maya, nagkataong nakita nila ang eksenang ito. Nang makita ni Junjun na pinapagalitan pa rin ng kanyang ama ang kabilang partido, labis siyang nagalit, lumapit siya at sinakal ang kanyang ama. Paano mo binubuli si inay sa nakalipas na mga taon? Wala ng kontrol ang lahat kaya tinawagan ni Maya ang pulis. Iminungkahi ng mga pulis na lutasin ang problema ng pamilya ng mag-isa kaya pinalaya nila ang pasaway na tatay. Sinabi niya kay Junjun na ito ang unang pagkakataon na dinala niya ang kanyang sariling ama sa istasyon ng pulisya. Yumuko si Junjun at walang sinabi. Sinabi ni Maya na umuwi na siya para bisitahin ang kanyang ina. Kinabukasan, isang kliyente ang gustong manligaw kay Maya, namuhunan si Arturo sa gallery, at naging bagong boss. Agad naghain ng resignation si Maya. Dinala siya ni Arturo sa warehouse, at ipinakita sa kanya ang kanyang koleksyon ng mga paintings. Pagkatapos, napagtanto ni Maya na lahat ito ay ang kanyang mga nakaraang gawa. Gusto ni Arturo na mamuhunan kay Maya para maging pintor siya, binubuhay ang pangarap niyang maging artista. Ito ang pinakamalapit na pagkakataon na marating ni Maya ang kanyang pangarap. Nag-aalangan sandali, ikinwento ni Maya sa kanyang matalik na kaibigan ang kanyang panloob na pakikibaka. Gusto niyang maging isang full-time artist, ngunit may gusto sa kanya si Arturo. Ang pagtanggap sa pamumuhunan ni Arturo ay nagpaparamdam sa kanya na parang tinataksilan niya. Sinuri ng kanyang matalik na kaibigan na ang pagtanggap sa pamumuhunan ay hindi nangangahulugang pagtanggap sa panliligaw ni Arturo. Dapat samantalahin ni Maya ang pagkakataon para matupad ang matagal na niyang pangarap. Pinag-isipan ni Maya ng paulit-ulit kaya tinanggap niya sa wakas ang alok ni Arturo, nagdesisyon na maging isang artista, at magsimula ng bagong buhay. Habang umiinom at nagdiriwang kasama si Arturo, dumating si Junjun at nagkataong nakita ang eksenang ito. Binaliwala ni Junjun ang presensya ni Arturo, sinabi lang ang kanyang iniisip, alam kong ang relasyon natin ay puno ng mga butas, wala akong karapatang hilingin sa iyong bumalik at wala akong maipapangako sa iyo, ngunit hindi ako sesuko, gusto kong magsimula tayo. Naantig si Maya sa mga salita ni Junjun, ngunit tumanggi pa rin siya, kahit na si Junjun o si Arturo. Ayaw niyang pumili sa ngayon, gusto lang niyang mag-focus sa pagpipinta, magsimula ng bagong pahina. Malungkot na uminom si Junjun kasama ang kanyang pinsan, umiiyak habang inaalala ang masayang panahong kasama si Maya. Mahal niya si Maya, alam niyang hindi siya karapat-dapat na makialam pa sa buhay ni Maya. Ngunit gusto pa rin niyang makiusap na bumalik siya, ngunit sa huli ay nawala na ang lahat. Kinabukasan, tinawagan ng kanyang ama ang tatlong magkakapatid at si Maya para umuwi. Nagtinginan ang lahat at hindi alam kung ano ang balak ng matandang ito. Junjun, ipinapahayag ko, dahil bastos ang ginawa mo sa akin, mula ngayon ay tapos na ang lahat. Sa harap ng lahat, binasa niya ang liham na nagpuputol ng relasyon ng ama at anak, tiniyak na hindi na niya anak si Junjun, gustong bawiin ang bagong bahay, at hiniling kay Junjun na lumipat sa loob ng 3 araw, at dahil si Liza ay kadugo ng kanilang pamilya Cho, sila ang magpapalaki. Ayaw makipagtalo ni Maya sa isang baliw kaya galit na galit siyang umalis, nagdahilan din ang kanyang pinsan para umalis. Kinuha ng matandang baliw na ito ang orihinal na papeles ng pagbili ng bahay at ang sulat na pinirmahan ni Junjun, nangako si Junjun na ibabalik sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan, idinagdag na lahat ng bagay sa pamilya Cho ay sa kanya. Kinamumuhian ni Aling Nena ang kanyang sarili dahil hindi niya naipagtanggol ang kanyang anak, naghintay hanggang sa makalabas si Junjun. Sinabi niya ang lahat ng kanyang hinaing at humingi ng diborsyo sa basurang ito. Magtatrabaho si Junjun para sa isang subcontractor company sa labas ng lungsod, napagtanto na lumalaki ang distansya sa pagitan niya at ni Maya, nagdesisyon siyang hayaan si Maya na umalis. Bago umalis,
Ibinigay niya kay Maya ang karagdagang kasunduan sa diborsyo. Kalahati ng mga ari-arian ay kay Maya at si Liza ang kanyang palalakihin. Ayaw tanggapin ni Maya ang kinalabasan na ito, sa galit ay hiniling niya kay Junjun na huwag magpakasal at magkaroon ng anak sa hinaharap. Matapos sumang-ayon si Junjun sa bawat kondisyon, tumalikod siya at umalis. Alam niyang ang pagpapaubaya ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Maya. Nagsimula si Junjun sa simula sa bagong kumpanya, nagpupuyat at nagtatrabaho ng labis. Kinakailangang magtrabaho ng husto para malampasan ang psikolohikal na distansya. Umaasang uunlad siya ng tuloy-tuloy at pangmatagalan. Nag-organisa si Arturo ng isang pampublikong seremonya ng pagpirma kay Maya. Dahil sa paggalang kay Arturo, masiglang pumalakpak ang lahat, ngunit nang kuhanin ni Maya ang kanyang baso para kausapin sila, walang pumansin. Likas na naunawaan ni Maya ang paraan ng mundo, ngunit hindi siya pananghinaan ng loob. Nagdesisyon siyang gumawa ng mga tagumpay para patunayan ang kanyang sarili. Sa gabi, tinawagan ni Junjun ang kanyang anak sa pamamagitan ng video call. Sinabi ng kanyang roommate na masyadong maliwanag ang ilaw kaya kinailangan ni Junjun na isara ang kurtina. Nakaupo sa kama at nakikipag-usap kay Liza, pinatulog ni Maya ang kanyang anak. Nakitang simple ang tirahan ni Junjun kaya nakaramdam siya ng pagkabahala. Matapos ibaba ang telepono, kumuha si Maya ng alak, lumabas ang kanyang ina para samahan siya, nahulaan na nag-aalala ang kanyang anak sa kanyang dating asawa. Ikinwento ni Maya sa kanyang ina, iniisip niyang nagpunta si Junjun sa ibang lugar para gumawa ng masama sa kanya. Nadama ng kanyang ina na mas mulat na siya kaysa dati. Dati ay palagi siyang nakikisama sa iyo. Ngayon ay hindi na siya makasama kaya tumatakas na lang siya. Tinanong ng kanyang ina kay Maya kung mas gusto niya ang kanyang ex-boyfriend o si Arturo. Sinabi ni Maya sa kanya na huwag magsalita ng walang kabuluhan, gusto lang niyang mamuhay ng mag-isa kasama si Liza. Sinusuportahan ng kanyang ina ang desisyon ng kanyang anak, at dahil nai-upload niya ang kanyang impormasyon sa isang dating website, humihingi rin siya ng tawad. Nag-organisa si Arturo ng isang solo exhibition para kay Maya, natupad ang kanyang matagal ng pangarap, labis na natuwa si Maya. Hiniling niya kay Nilo na magbigay sa kanya ng karagdagang payo para sa kanyang likha. Tahasang sinabi ni Nilo na may talento si Maya, ngunit hindi siya karapat-dapat sa gayong paglulunsad, ni hindi siya karapat-dapat na pahalagahan ng ganito. Pinaalalahanan din ng dating may-ari ng gallery si Maya, simula nang dumating si Arturo ay nagbago ang gallery, dapat maging maingat si Maya. Naapektuhan ang magandang kalooban ni Maya. Tinanong niya si Arturo kung bakit niya siya pinuhunan. Sinabi ni Arturo na nakita niya ang refleksyon ng kanyang sarili kay Maya, gaano man siya kasipag, hindi siya pinapahalagahan ng kanyang ama. Gusto niyang gumawa ng mga tagumpay para magkaroon ng ibang pananaw ang kanyang ama. Nagkataon na may talento si Maya sa sining, walang sino man ang sumusuporta sa kanya at sabik siyang magtagumpay, kaya naniniwala siyang kung magtutulungan sila, makakalikha sila ng bagong mundo. Naantig si Maya sa mga salita ni Arturo, nangako siyang hindi niya bibiguin ang kanyang mga inaasahan. Ibinahagi ni Arturo ang dibidendo mula sa painting kay Maya. Ito lamang ang unang pagbabayad, 1.48 milyong RMB. Magkano? Tinawanan ni Arturo si Maya dahil mukhang hindi pa siya nakakita ng mundo. Sinasabing simula pa lamang ito, tutulungan niya siyang ibenta ang mas maraming paintings sa hinaharap. Umuwi si Maya at ibinigay ang pera sa kanyang ina, na nagpasaya sa kanya ng labis. Nang gabing iyon, tinawagan ni Liza ang kanyang ama, at sinabing kumita ang kanyang ina ng higit sa 1 milyong RMB. Pinaalalahanan ni Junjun si Maya, na ang pagkita ng pera ng mabilis at madali ay may kasamang panganib kaya dapat kang maging maingat. Akala ni Maya na pinaghihinalaan siya ni Junjun kaya hindi niya ito pinansin. Kailangan ng kumpanya ni Junjun na mag-ulat ng plano sa customer sa bangko. Pagkatapos, natuklasan ni Junjun na may puwang sa plano. Gumawa siya ng ibang plano sa pinakamaikling panahon,
na maaaring matagumpay na makuha ang papuri mula sa customer, tinitingnan ng team leader at mga kasamahan si Junjun nang may paghanga. May iba pang inaalala si Junjun. Tinanong niya ang customer kung ang gawa ng isang artista ay ibinebenta sa mas mataas na presyo kaysa sa kanyang personal na pangitain at antas, naglalaba ba ng pera? Nang marinig ang sagot ng kabilang partido na ganap na posible, mas lalong naghinala si Junjun. Sinuri niya ang lahat ng impormasyon tungkol kay Arturo buong gabi, at mas lalong nag-alala sa kalagayan ni Maya. Nagdadalamhating uminom si Junjun ng alak kasama ang kanyang pinsan, habang umiiyak ay inaalala niya ang masayang panahong kasama si Maya. Mahal niya si Maya, alam niyang hindi siya karapat-dapat na makialam pa sa buhay ni Maya, ngunit gusto pa rin niyang makiusap na bumalik siya, ngunit sa huli ay nawala na ang lahat. Kinabukasan, tinawagan ng kanyang ama ang tatlong magkakapatid at si Maya para umuwi. Nagtinginan ang lahat at hindi alam kung ano ang balak ng matandang ito. Junjun, ipinapahayag ko, dahil bastos ang ginawa mo sa akin, mula ngayon ay tapos na ang lahat. Sa harap ng lahat, binasa niya ang liham na nagpuputol ng relasyon ng ama at anak, tiniyak na hindi na niya anak si Junjun, gustong bawiin ang bagong bahay, at hiniling kay Junjun na lumipat sa loob ng 3 araw, at dahil si Liza ay kadugo ng kanilang pamilya. Sila ang magpapalaki. Ayaw makipagtalo ni Maya sa isang baliw kaya galit na galit siyang umalis, nagdahilan din ang kanyang pinsan para umalis. Kinuha ng matandang baliw na ito ang orihinal na papeles ng pagbili ng bahay at ang sulat na pinirmahan ni Junjun, nangako si Junjun na ibabalik sa kanya. Ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan, idinagdag na lahat ng bagay sa pamilya Chu ay sa kanya. Kinamumuhian ni Aling Nena ang kanyang sarili dahil hindi niya naipagtanggol ang kanyang anak, naghintay hanggang sa makalabas si Junjun, sinabi niya ang lahat ng kanyang hinaing at humingi ng diborsyo sa basurang ito. Magtatrabaho si Junjun para sa isang subcontractor company sa labas ng lungsod, napagtanto na lumalaki ang distansya sa pagitan niya at ni Maya, nagdesisyon siyang hayaan si Maya na umalis. Bago umalis, ibinigay niya kay Maya ang karagdagang kasunduan sa diborsyo, kalahati ng mga ari-arian ay kay Maya at si Liza ang kanyang palalakihin. Ayaw tanggapin ni Maya ang kinalabasan na ito, sa galit ay hiniling niya kay Junjun na huwag magpakasal at magkaroon ng anak sa hinaharap. Matapos sumang-ayon si Junjun sa bawat kondisyon, tumalikod siya at umalis, alam niyang ang pagpapaubaya ang pinakamahusay na pagpipilian para kay Maya. Nagsimula si Junjun sa simula sa bagong kumpanya, nagpupuyat at nagtatrabaho ng labis, kinakailangang magtrabaho ng husto para malampasan ang psikolohikal na distansya, umaasang uunlad siya ng tuloy-tuloy at pangmatagalan. Nag-organisa si Arturo ng isang pampublikong seremonya ng pagpirma kay Maya. Dahil sa paggalang kay Arturo, masiglang pumalakpak ang lahat, ngunit nang kuhanin ni Maya ang kanyang baso para kausapin sila, walang pumansin. Likas na naunawaan ni Maya ang paraan ng mundo, ngunit hindi siya pananghinaan ng loob, nagdesisyon siyang gumawa ng mga tagumpay para patunayan ang kanyang sarili. Sa gabi, tinawagan ni Junjun ang kanyang anak sa pamamagitan ng video call, sinabi ng kanyang roommate na masyadong maliwanag ang ilaw kaya kinailangan ni Junjun na isara ang kurtina. Nakaupo sa kama at nakikipag-usap kay Liza, pinatulog ni Maya ang kanyang anak, nakitang simple ang tirahan ni Junjun kaya nakaramdam siya ng pagkabahala. Matapos ibaba ang telepono, kumuha si Maya ng alak, lumabas ang kanyang ina para samahan siya, nahulaan na nag-aalala ang kanyang anak sa kanyang dating asawa. Ikinwento ni Maya sa kanyang ina, iniisip niyang nagpunta si Junjun sa ibang lugar para gumawa ng masama sa kanya. Nadama ng kanyang ina na mas mulat na siya kaysa dati ay palagi siyang nakikisama sa iyo, ngayon ay hindi na siya makasama kaya tumatakas na lang siya. Tinanong ng kanyang ina kay Maya kung mas gusto niya ang kanyang ex-boyfriend o si Arturo. Sinabi ni Maya sa kanya na huwag magsalita ng walang